3 linggo na ang tatay ko na nahuhumaling sa online na panliligaw. At nagkaroon siya ng daang-daang kausap sa online na panliligaw. Pero hindi kailanman nag-video call sa kanila. Hanggang nakapasok ako sa kolehiyo, saka ko nalaman na ang gamit niya sa online na panliligaw ay ang mga larawan ko. Natakot siya na baka paglaki ko walang makitang kapareha, kaya't nagsimula ng pumili ng manugang. Sa oras na ito, habang ako'y nasa klase, bigla akong nakatanggap ng napakaraming friend request. Mayaman sa mundo, nag-apply. Naidagdag ka bilang kaibigan. Pambansang makakalipad, nag-apply. Naidagdag ka bilang kaibigan. See you Little Sweet Bean, nag-apply. Naidagdag ka bilang kaibigan. Pati na ang gay ay nagpapakita sa Dubai, Singapore na mga account. Ay sabay-sabay na nagpadala ng kahilingan sa kaibigan. Sa pagtingin lang sa avatar at palayaw. Alam mo na ang mga taong ito. Hindi naman masama ang kalagayang pinansyal. Hindi rin ako basta-basta nagdadagdag ng tao kamakailan. Ano ba itong nangyayari? Habang naguguluhan ako, lumabas ang mensahe sa WeChat ng tatay ko. Unang lumabas ang notification. Sinasala ka na ni tatay ng maaga. 180 mga manugang. Lahat ay mga babaeng may magandang katayuan. Halos lahat ay napag-usapan ko na. Sabi ko na lang na nagpalit ako ng WeChat D. At pinapadala ko sa kanila para add ka. Seryosohin mo ito. Grabe. Tatay, nababaliw ka na ba? Ginamit mo ang litrato ko para makipag-online love. Ano pa ba? Palagi kang nakatago sa paaralan araw-araw. Hindi mo pa nga nahawakan ang kamay ng isang babae. Kung hindi kita tutulungan, paano ka kung mananatiling single? Huwag kang mag-alala. Tinulungan na kita para makalusot. Lahat sila ay magaganda at mayaman. 18 tao. Ang dami mong kinuwento ng sabay-sabay. Hindi ka ba natatakot na mabuko? Mabubuko ano? Hindi naman ako nakikipagkita sa kanila. Lahat ng gamit mo ang gamit ko. Mga larawan at impormasyon mo. Tapos na ang usapan. Ibigay mo na ang WeChat D mo. Ang natitira ay nasa iyo na. Tumingin ako sa screen ng telepono. Parang nanginig ang anit ko. Aking ama. Gumagawa ng online na relasyon gamit ang aking larawan. 900 mga mayayamang babae. Ngayon, lahat sila ay dumating na. Kung mabubunyag ito, paano pa ako makakapasok sa paaralan? Habang ang isip ko ay ganap na walang laman. Isang malamig na mekanikal na tunog ang biglang sumabog sa aking isipan. Ting! Binabati ang host sa tagumpay. Na-i-bind ang sistema ng pagyayabang ng ama. Ang ama ng host ay kusang loob na nagyayabang sa lahat ng bagay. Matapos itong kilalanin ng host, ay magiging 100% na totoo. Ang sistemang ito ay nakatuon sa tulong sa host na magbigay ng karangalan sa pamilya. Umabot sa rurok ng buhay. Grabe! Sistema! Tinatanggap ko ang mga pinagsasabi ng tatay ko. At magiging totoo ito. Bigla akong nakaintindi. Kumislap ang mga mata ko. Yung mga pinagsasabi ng tatay ko kanina. Hindi ba't ito ay talagang magagamit? Agad akong nagbukas ng WeChat. Listahan ng mga bagong mensahe. Ang unang lumabas ay ang account na tinatawag na See You Sweet Bean. Ang larawan nito ay isang magandang Korean na babae. Ay address display. Sa baybaying lungsod sa loob ng bansa. Hello, ako ay isang exchange student na galing sa Korea. Gusto kong makahanap ng isang Chinese na boyfriend. Ang aking hinihingi ay dapat ay mahusay siya sa Korean. Kanina, sinabi mo na ikaw mismo. Ang Korean ay katulad ng katutubong wika. Kaya niyang gumawa ng simultaneous interpretation. Totoo ba ito? Sana all. Ang taas naman ng sinasabi ng tatay ko. Sobrang wala sa katotohanan. Ako nga, hirap na hirap sa Korean. Paano pa siya magiging katutubong level sa simultaneous interpretation? Pero nang mag-isip-isip ako, may sistema naman ako. Bakit matatakot? Nga, tama ka, yung antas ng Korean ko. Talagang parang native speaker. Kaya kong mag-interpret ng sabay-sabay ng walang problema. Kakabukas ko lang ng message. Ang sistema sa isipan ko. Agad na tumunog ang alert. Ding! Yung hininga ng tatay ko. Matagumpay na na-fulfill ang wish. Binabati kita, may-ari. Ng kakayahan sa wikang Koreano na parang native. Kasama ang nangungunang antas ng sabayang pagsasalin. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga salita sa Korean. Mga bokabularyo, gramatika. At mga pangungusap ay sabik na pumapasok sa aking isipan. Dati ay parang aklat na hindi maintindihan ang Korean. Ngayon ay parang katulad ng aking sariling wikang Tsino, napakadali na itong basahin. Kahit ang mga dialekto sa Korea. Sa iba't ibang bahagi, kaya kong sabihin ng basta-basta. Habang ako'y nalulugod, sa pagtanggap ng bagong kasanayan, kasabay ng saya ko, si Zhang Yang sa tabi ko ay, tinulak ng madiin ang siko sa akin. Tatawag ka ng teacher mo. Tumayo ka at sumagot, bigla kong itinaas ang ulo ko. Napansin ko na ang buong silid-aralan ay nakatingin sa akin. Kabilang na si Jayang Rooxi, ang campus belle na nakaupo sa unang row. Sa podium ay isang Koreano, guro ng banyagang guro na si Jin. Nakangiti habang nakatitig sa akin. Classmate na si Lin mo. Yung bahagi ng Korean sa blackboard. Pwede mo bang isalin ito? At sabay mo na ring ipaliwanag ang mahahalagang gramatikal na punto. Ng buong klase agad. Lahat ay pinipigilan ang pagtawa. Alam ng lahat na ako ang kilalang pinakamasamang estudyante sa Korean sa klase. Tuwing pagsusulit, halos pumapasa lang. Ngayon tinawag ako ng guro mula sa ibang bansa para isalin ang Korean na lampas sa aralin. Malinaw na gusto nilang hulihin ako. Tipikal na natutulog habang klase. Silin mo siguradong magmumukhang tanga sa kanyang Korean level. Kahit ang basic na usapan ay nahihirapan. Pwede na. Walang problema. Ako'y nakatayo ng kalmado. Diretso siyang naglakad patungo sa entablado. Kinuha ang chalk.
Mabilis na sumulat sa pisara. Nang salin ng Koreanong teksto sa Chinese. Kasama na ang 3 mahihirap na grammar points na malinaw na nakasulat sa Korean. Pati na rin ang 3 iba pang uri. Mas natural na alternatibong pahayag. Tinitingnan ni Guru Jin ang nilalaman sa pisara. Ang ekspresyon sa kanyang mukha mula sa hindi pagkakasiya ay unti-unting naging pagkabigla hanggang sa lumaki ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Hindi naman siguro siya nagsusulat ng walang kwenta. Nakita mong naging berde ang mukha ni Teacher Jin. Siguradong nagsusulat lang ng kung ano-ano. Tapos na, tapos na. Malamang sisigawan siya ng sobrang dami. Ang nakaupo lang sa unang hilera, si Jayang Rooksi. Biglang napuno ng mali ang mukha niya. Siya ang kinatawan sa Korean class sa klase. Ang maliit na mukha ay agad napuno ng pagkakamali. Siya ang kinatawan ng klase para sa kursong Koreano. At siya rin ang nanalo ng unang gantimpala sa paligsahan sa Koreano. Agad niyang napansin na ang isinulat kong pagsasalin at mga tala sa gramatika ay hindi lamang tama, kundi mas mahusay pa kaysa sa ibinigay ng guro mula sa ibang bansa. Ang tamang sagot ay dapat na tumpak at natural. Paano mangyayari yon? Paano kayang magawa to ni Lin mo? Noon, hindi nga siya makapag-memorize ng mga batayang salita. Nabalik sa katinuan si Guru Jin at agad na gumamit ng tamang Seo dialect. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa tekstong ito, ng background at malalim na kahulugan. Hindi ako nag-alala kahit kaunti, gamit ang parehong natural na Seo dialect sa pagtatrabaho, kahit na napadako pa ako sa usapan tungkol sa katutubong panitikan ng Korea. Palagi namang tumango si Ginoong Kim. Nagulo talaga ang buong lecture hall. Lahat ay litong-lito. Tumingin sa akin sa harap ng entablado. Hindi kuya, talagang kaya mo pala. Akala ko gawa-gawa mo lang iyon. Hindi ko inasahan na seryoso ka. Bakit parang nagsasalita siya ng Korean? Mas authentic pa kaysa sa mga foreign teacher. Ang itsura ni Jayang Rooksi, lalong nagiging masama ang tingin. Dahil ako at si Teacher Jin nag-uusap ng mga mataas na level na bagay. Hindi niya maintindihan kahit isang salita. Nakatingin siya ng matindi. Sa akin sa podium, may mga alon sa aking puso. Si Lin mo ay sinundan ako ng buong 2 taon. Para sa akin, isinakripisyo niya ang kanyang admission letter sa Zhongchuan at pumasok sa paaralang ito na pangalawang antas. Dati, kahit na makipag-usap sa akin, ay kinakabahan siya. Bakit bigla siyang nag-aral ng Korean? Naging sobrang galing. Siguro, para sa akin siya, nagtago ng pag-aaral ng Korean. Sa ganitong antas, para magamit sa klase. Para sa akin siya, nagtago ng pag-aaral ng Korean. Ganito kalaki, para lang mapansin ako sa klase. Napakabata talaga. Sa huli ng usapan, kusang loob. Hinawakan ni Guru Jin ang aking kamay. Estudyante Lin mo. Simula ngayon, malaya ka ng gumala. Hindi na kailangang mag-sign in. At hindi na rin kailangang gumawa ng anumang takdang aralin. Malugod kang anyayahan na pumunta anumang oras. Makipag-ugnayan sa akin tungkol sa panitikan ng Korea. Pagkatapos nitong sabihin, mas lalo pang naging interesado ang buong klase. Humigop ng malamig na hangin. Malayang galaw. Sa madaling salita, kung gusto, gawin mo. Kung ayaw, huwag gawin. Ibig sabihin din nito, ang antas ko sa Korean ay lampas na sa mga guro mula sa ibang bansa. Isang buong klase. Si Jayang Rooksi ay walang pakialam. Paminsan-minsan ay nakatingin siya sa akin. Puno ang isip niya sa akin kanina. Sa harap ng entablado. Pagkatunog ng kampanilya, nanginginig ang telepono ko. Mula sa tinatawag na Evening Breeze Confession. Mensahe mula sa account. Si tatay ko rin ang nagchat sa akin tungkol sa mayamang babae. Binata. Nasa harap na ako ng inyong paaralan. Kailan ka matatapos sa klase? Grabe, diretsong pumunta sa gate ng paaralan. Hindi pa nga alam ni tatay kung saang paaralan ako. Sinabi ko na sa kanila na maganda ang online na relasyon. Bakit bigla na lang nagkita? Bigla akong nagpanik. Kung malaman ito ng iba, na ang kausap niya dati ay tatay ko. Hindi ako. Biglang nagkagulo sa harap ng paaralan. Wala na akong mukha para makaharap sa tao. Yung nakipag-chat sa kanya dati ay tatay ko. Hindi ako. Bigla na lang nagkagulo sa harap ng paaralan. Wala na akong mukha para makaharap sa tao. Habang hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sunod-sunod na, nag-pop up ang mga mensahe mula sa kanya. Kuya, bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko? Ayaw mo na ba talagang magkita tayo? Naghihintay na ako sa pintuan ng halos kalahating oras. Walang mawawala kung subukan ko pa rin. Dapat lang nakalmahin muna ang sarili. Katatapos ko lang ng klase. May mga bagay pa akong kailangang ayusin. Mga 10 minuto na lang ay mararating na namin ang pintuan. Kakatapos ko lang magpadala ng mensahe. Tumingala ako. Nakita ko si Jayang Rooksi kasama ang 2 matalik niyang kaibigan. Diretso silang lumapit sa akin. Agad nilang nakuha ang atensyon ng buong silid-aralan. Ang 2 matalik na kaibigan ni Jayang Rooksi. Sina Zhang Tong at Wunanan. Nasa kaliwa at kanan ang sumusunod sa kanya. Punong-puno ng pakiramdam na mataas. Yo, di ba ito ang ating maliit na prinsipe ng Korean? Ang galing niya sa podium kanina, ha? Lin mo, may sasabihin ako sa'yo. May problema ka ba? Nag-angat ako ng kilay. May malinaw na pagkairita sa tono. Puno ang isip ko ng mayamang babae sa pintuan. Wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Nakita ni Jayang Rooksi ang aking saloobin. Agad siyang nag-angat ng kilay. Nais pa sanang magpakamahinahon. Na humiling ng kaunting respeto. Ngayon na nakikita mo ako na ganito. Kasama pa ang mga kaklase na nanonood sa paligid. Hindi na siya nagkukunwari. Talagang may problema. Sana sa susunod, huwag mo na akong gawin ng mga kakaibang bagay.
Tulad na nangyari sa klase ng Korean ngayon. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon. Na gusto mo lang makuha ang atensyon ko. Pero ang gusto kong sabihin, wala akong nararamdaman para sa'yo. Hindi tayo bagay. Sana maging mas mature ka. At huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay tulad ng kung paano makuha ang atensyon ko. Hindi, sandali ka lang. Sino ang nagsabing nag-aaral ako ng Korean para mapansin ka? Kailangang sabihin pa ba? Si Ruoxi ang kinatawa ng Korean language. Hindi ba para sa kanya? O para sa iba pa kaya? Ganda. Hindi talaga para kay Jayang Ruoxi ang pag-aaral ng kapatid ko ng Korean. Kakatapos lang niyang makipag-date sa isang Korean exchange student na girlfriend. Dahil dito, nag-aral siya ng Korean. Nakita ko mismo ang chat record nila sa klase. Anong chat record? Sa tingin ko, parang palusot lang yan. Nagsusumikap ang kapatid mo kay Ruoxi ng 2 taon. Sasabihin mo bang may girlfriend na siya? Sino ang maniniwala? Habang si Zhang Yang ay nag-aangat ng kanyang manggas. Naghahanda na makipagtalo sa kanila. Mula sa direksyon ng pintuan ng paaralan, narinig ang isang malakas na tunog ng makina. Isang purong puting Rolls-Royce Phantom. Dahan-dahang huminto sa tabi ng bus stop sa pintuan ng paaralan. Ang sasakyang ito na may halaga na higit sa 7 milyong yuan. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Grabe. Rolls-Royce Ghost. Ang dream car ko. Ang astig nito. Rolls-Royce Ghost. Ang dream car ko. Ang astig nito. Boss. Tiyak na boss. Kahit si Jayang Ruoxi na laging mataas ang tingin sa sarili, hindi maiwasang tumingin pabalik sa mamahaling sasakyan. Punong-puno ng paghanga sa mata. Sa susunod na segundo, unti-unting bumaba ang bintana ng sasakyan sa passenger side. Sa driver's seat, isang babae na may mahahabang buhok na nakalugay sa balikat. Isang napakagandang babae na nakasuot ng salamin. Umiti siya at kumaway sa akin. Yung mukha niya, hindi talaga kayang ipantay ni Jayang Ruoxi. Hello. Klaseng Lin mo. Pasensya na at pinahintay kita. Ako si Wan Feng. Masaya akong makilala ka. Diretso akong napaatras sa gulat. Hindi ito katulad ng inaasahan ko. Yung babaeng nasa harap ko, mas maganda pa sa sikat na artista. Suot niya ay isang formal na kasuotan. Buong katawan niya ay naglalabas ng mataas na klase at eleganteng aura. Parang isang perpektong obra maestra. Nalinawan din si Jayang Ruoxi tungkol sa babae sa loob ng sasakyan. Sandaling nag-shake ang mga pupil. Nakasulat sa mukha ang hindi makapaniwala. Mula pagkabata, siya ay laging pinapansin ng maraming lalaki, ang prinsesa ng paaralan. Palaging may tiwala sa kanyang kagandahan. Ngunit sa harap ng babaeng ito, sa unang pagkakataon, siya ay nakaramdam ng kahihiyan. Nakita ng magandang babae sa sasakyan na ako'y nakatayo lang sa lugar. May bahid ng pagtawa sa mata. Sadyang pinalakas ang boses. Gamit ang isang napakamalapit na tono ng pag-aalaga. Nagsasalita sa akin. Mahal. Bakit ka nakatayo dyan nang hindi gumagalaw? Gutom na ako. Dali, dalhin mo na ako sa kakain. Mahal. Bakit ka nakatayo dyan nang walang ginagawa? Hunger na ako. Dali, dalhin mo na ako sa kakain. Nabigla ang mga nakapaligid nang makita ka. Lahat ay nagulat. Grabe, mahal. Ang magandang babae na ito ay girlfriend ni Lin mo. Isang superyaman na nagmamaneho ng Rolls-Royce. Talagang siya ang kasintahan ni Lin mo. Hindi nakapagtataka na hindi siya interesado kay Jayang Ruoxi. Sobrang layo ng agwat nila. Ayos lang. Tara na, tapos na ako magsalita. Diretso akong bumukas ng pinto ng passenger seat at umupo sa loob. Agad na umingay ang mga boses naming dalawa sa loob ng sasakyan, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Mahal, dala mo ako sa pagkain ng Mala Spicy Hotpot, okay lang ba? Pupunta tayo sa sinasabi mong lumang tindahan na nakatago sa eskinita. CJ, pupunta tayo roon. Mahal, napakabait mo sa akin. Dahan-dahang umaalis ang puting Rolls-Royce. Iniwan ang gate ng paaralan at ang mga estudyanteng nakasimangot. At si Jayang Ruoxi na maputla ang mukha. Kaya pala nag-aaral siya ng Korean. Hindi talaga para kay Jayang Ruoxi yun. May ganito pa namang magandang, mayaman na kaibigan. Kaya pa bang tignan ni Huey siya? Yung sinabi ni Jayang Ruoxi kanina. Sobrang pagpapanggap naman yan. Nakatayo si Jayang Ruoxi sa lugar. Mahigpit niyang hawak ang mga daliri. Halos mapasok na ang mga kuko sa laman. Sa wakas ay naintindihan niya. Bakit pagpasok ko sa kolehiyo, hindi na ako muling nakipag-ugnayan sa kanya. Kahit makipag-usap man lang ay may pagkainis na. Nalaman ko na noon pa man, nakatagpo na ako ng isang babae na mas maganda ng 100 beses kaysa sa kanya. Kahit makipag-usap sa kanya, halata ang pagkainis. Nalaman ko na noon pa man, nakatagpo na ako ng isang babae na mas maganda ng 100 beses kaysa sa kanya. Yung pagmamalabis na ginawa niya kanina, ngayon ay parang isang palo. Malakas na tinapik sa mukha niya, na nagpasakit sa kanyang pisngi. Pagkatapos umalis ng Rolls-Royce sa paningin ng paaralan. Ako at si Sukinyan ay sabay na tumigil sa pag-arte ng may pagkakaintindihan. Iba ka talaga kapag personal kumpara sa online. Sa online, kaya kitang kausapin ng maayos. Bakit pag nagkita tayo, nahihiya ka pa? Sa totoo lang, medyo may social anxiety ako. Lalo na kapag nakikita ko ang magagandang babae. Hindi ko na alam ang sasabihin. Grabe talaga. Ang mahalaga ay yung kausap mo sa online, hindi ako yun ah. Sa totoo lang. Iba ang dating mo sa personal. Kaysa sa kung paano mo ako pinaparamdam sa WeChat. Sinasabi mo bang ang pangalan at larawan ko? Tama nga, kaka-observe ko lang sa inyo mula sa malayo kanina. Parang ayaw na ayaw mong pakialaman yung babae na yun. Kaya nagkunwari kang magaling. Para matulungan kita, kakatapos ko lang tumulong sa'yo. Ngayon naman, tulungan mo naman ako. Una, kilalanin natin ng formal. Ako si Sukinyan. 24 na ako ngayong taon. Sa ngayon, ako ang executive president sa kumpanya ng tatay ko, ang Yankee Group. Nagtaka ako. Yankee Group.
Ito ay isang nangungunang higanting pampaganda sa bansa. Nagtaka ako. Yankee Group. Ito ay isang nangungunang higanting pampaganda sa bansa. May higit sa 3,000 tindahan sa buong bansa. Halaga ng merkado na trilyon. Si Sukinyan ang nag-iisang anak na babae ng chairman ng grupo. Ang nag-iisang tagapagmana sa hinaharap. Tiyak na magiging babaeng sihi na may trilyong halaga sa hinaharap. Ako si Lin Mo. Ako ay 20 taong gulang. Kasulukuyan akong nag-aaral sa Binhai Media University. Nabanggit mo na ito sa akin dati sa WeChat. Susunod, sasabihin ko na ang totoo. Palaging pinipilit ako ng pamilya kong magpakasal. Ngayon, kahit na magpakasal, ayaw ko pang makipag-date. Pero paminsan-minsan, pinaplanuhan nila akong makipag-date. Sobrang nakakainis na. Kaya't nagdesisyon na lang akong mag-isa. Ayos naman tayo sa online chat. Magpanggap kang kasama ko. Tulungan mo akong harapin ang pamilya. Huwag kang mag-alala, hindi ka masasayang. Pag natapos na ito, anumang gusto mong makuha, pwede mong hingin. Hindi problema ang pera. Gusto mo bang magkaroon ng marangal na trabaho? Maaari ko rin itong ayusin para sa iyo. Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Dahil tinulungan niya akong makaalis kay Jayang Ruoxi, yung abala. At saka, nagamit ng tatay ko ang aking larawan para linlangin ang iba. Sa huli, tumango pa rin ako. CJ, susubukan ko na. Pero sabihin ko na muna, huwag mong sisihin kung mabibigo ka. Huwag kang mag-alala. Sa huli, pumayag din ako. CJ, subukan ko na. Pero sabihin ko na beforehand, huwag mong sisihin kung mabibigo ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisihin. Huwag kang masyadong magpanggap. Mas natural, mas maganda. Sama ka na sa akin pauwi ngayon. Maagang makilala ang mga magulang ko. Para na rin sa kapayapaan. Pag nakilala na kita, ano ang pag-uusapan mo sa kanila? Kailangan mo pa bang maghanda bago? Hindi na talaga kailangan. Paano mo ako kinakausap sa WeChat? Pagkatapos, paano mo makipag-usap sa mga magulang ko? May sariling plano si Sukinyan sa loob niya. Gusto lang niyang gamitin ang paraan na ito. Para magprotesta sa mga magulang niya. Lahat na nakilala niyang matchmaker sa pamilya. Mga anak ng mayamang pamilya. Tagapagmana ng isang pampublikong kumpanya. Kung alam ng mga magulang na nakikipag-date ako sa isang karaniwang estudyante sa kolehiyo. Tiyak na mahihimatay sila sa galit. Ang pinakamahalaga ay may isang nakamamatay na depekto ang estudyanteng ito. Sobrang mahilig magyabang. Kapag nag-chat kami online, ipinapakita ang sarili na parang Diyos. Walang hindi kayang gawin. At ang kanyang mga magulang. Ang pinakaayaw ay ang mga taong mahilig magyabang. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagdala sa akin pauwi. Titingnan ko muna ang mga chat record natin. Balikan ang mga napag-usapan natin dati. Huwag ka nang mahirapan. Tutulungan kitang alalahanin. Hindi mo ba sinabi sa akin dati na kaya mong hulaan ang mga trending na industriya sa susunod na 10 taon? Sa wakas, nakuha ko na ang bragging rights na galing kay tatay. Siyempre, kailangang aminin ko. Tama, kaya kong hulaan ang mga trending na industriya sa hinaharap. Biglang umalinggaw ang system alert sa aking isipan. Ding! Ang pagmamalaki ng iyong ama ay matagumpay na natupad. Binabati kita, nakuha mo ang bonus na kasanayan na makakatulong sa tumpak na paghula ng mga lumalagong industriya sa susunod na 10 taon. Maagang mahuli ang mga oportunidad at makakuha ng malaking balik investment. Nakikita ko na ang kasanayan ay nasa aking kamay. Hindi ko mapigilang bahagyang umiti dahil ang galing mo sa investment. Pagkakita mo sa mga magulang ko mamaya, kausapin mo na lang sila tungkol dyan. Tama, naalala ko dati sinabi mo sa akin na kaya mong makita agad kung totoo o peke ang mga antigong sulat at pinta. Talaga namang kaya kong makita agad ang tunay o peke ng antigong bagay. Napatunayan na ang pagmamalaki ng tatay mo. Binabati kita, may kakayahan kang pagsusuri ng kayamanan, mata ng espiritu, na kayang makakita ng lahat ng antigong kayamanan, tungkol sa tunay na halaga, taon at pamilihan. Itong batang ito, nagmamayabang sa harap ko. Walang takot at walang kaba, di ba? Noong dati, sa WeChat, sinabi niyang ang mga ceramic mula sa Sangyaw ay mula sa Lungkuan. Alam ko na hindi niya alam kahit kaunti tungkol sa pagsusuri ng kayamanan. Pag-uwi ko sa bahay, alam ko na hindi siya marunong sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Pag-uwi natin, titingnan ko kung paano ka mabubunyag. Mahilig ang tatay ko sa pagkolekta ng mga antigong sulat at pinta. Ang galing mo sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Sakto itong magagamit mo. Pagkakita mo sa tatay ko mamaya, huwag kalimutang ipahayag ng marami ang sarili mong opinyon at pananaw. Mabilis, pumasok ang Rolls-Royce sa Yundingno, Isabela District. Ito ang pinakamayamang lugar sa Baybayin City. Dito nakatira ang mga kilalang tao. Ang halaga ng bawat villa ay higit sa 100 milyon. In part ni Sukinyan ang sasakyan. Nakita niyang may nakaparadang itim na Bentley. Agad siyang nagkunot ng noo. Mukha siyang hindi maganda. Dinala ako ni Sukinyan sa villa. Bumuo ang katulong at binuksan ang pinto para sa amin. Pumasok kami sa sala. Nakita ko ang 3 tao na nakaupo sa sofa. Mga magulang ni Sukinyan. At isang batang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit. Yung batang lalaki ay medyo payat. Ang relo na suot ko ay may buong diamante, Patek Philippe. Kahit saan ka tumingin, ramdam mo ang kayamanan at pakitang tao ng isang mayamang anak mayaman. Yan. Bumalik ka na pala. Sino ito? Si Sukinyan ay natural na niyayakap ang braso ko. Nanay, ito ang boyfriend ko. Lin Mo, pagkatapos sabihin ang salitang boyfriend. 3 tao sa sala. Lahat sila ay may mukha na hindi mapagkakatiwalaan. Yan. Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Bakit hindi ko alam? Ilang beses na kitang sinabi. Lahat sila ay may mga ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Yan. Kailan ka nagka-boyfriend? Bakit hindi ko alam? Ilang beses na kitang sinabihan.
Yan ang tawag sa akin ng mga magulang ko. Wala kang karapatang tawagin akong ganyan. King yan. Paano ka nakikipag-usap kay Xiao Chen? Yan. Hindi ito sabi ni mama sa'yo. Na magdadala ka ng boyfriend sa bahay ng ganito kalaki ang bagay. Bakit hindi mo kami sinabihan ng maaga? Nung inayos niyo ang blind date sa akin. Hindi rin niyo sinabihan ako, di ba? Yung bata. Huwag lang tumayo dyan. Umupo tayo at mag-usap. Pagkatapos umupo ang lahat, nagpakilala ako ng simple. Kumusta po mga tito at tita? Ang pangalan ko ay Lin Mo. Ako ay 20 taong gulang. Ako ang boyfriend ni Yan. Nang marinig ni Suking Yan na tinawag ko siyang Yan, hindi siya nagpakita ng anumang hindi pagkakaayon. Napansin ni Chen Ziang ang detalye na ito. Agad siyang nagkunot ng noo. 20 taong gulang. Maliit na kapatid. Hindi ka pa ba nagtapos ng kolehiyo? Sa ikalawang semestre, papasok na ako sa third year. Anong paaralan ang pinapasukan mo? Anong kurso ang kinukuha mo? Binhai Media University. Kurso sa New Media. Oh, alam ko na ang kurso mo. Sa aming kumpanya, nag-aasikaso kami ng bagong media marketing. Marami sa kanila nagtapos sa ganitong kurso. Kada buwan, mga 1,000 yuan lang ang kita. Huwag kang magkamali ha. Wala akong ibang ibig sabihin. Maganda ang kurso mo. Hindi tulad ko. Noon nag-aaral ako ng finance sa Harvard. Araw-araw nakikipag-ugnayan sa mga numero. Napaka-boring. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mukha ng lahat sa lugar ay naging napakahirap tingnan. Umiti lang ako. Walang sinabi. Xiaolin kailan ka ba nakipag-date kay Yan ng pamilya ko? Magkasama na kami ng 1 taon. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Matagal na kaming nagde-date online. Kakatapos lang namin magpakita sa personal. Ngayon lang kami nagkita ng personal. Kaya naisip ko sabihin sa inyo. Haha, sa internet, maraming klase ng tao. Ang online na relasyon ay hindi talaga sigurado. Kayo na ilang nag-uusap ng walang humpay. Nakakabingi na sa akin ang ingay. Pwede bang magpahinga ako sa katahimikan? Nakikita kong nagagalit na si Sujayang Wo. Lahat ay tahimik na. Si Sujayang Wo ay hindi nagsalita sa akin kahit isang salita. Hindi pa nga man lang ako tiningnan ng diretsyo. Nakita ni Suking Yan ang eksenang iyon. Natuwa siya ng lihim. Alam niya na naiinis ang tatay niya. Nang makita ni Chen Ziang na hindi pinapansin ni Sujayang Wo ako. Sobrang tuwa niya sa loob. Plano niyang samantalahin ang pagkakataon. Gamitin ang pagkakataong ito para ipakita ang sarili mo ng maayos. Tama, uncle. Alam ko na mahilig ka sa koleksyon ng mga antigong bagay. Kaya espesyal kong dinala ang isang regalo para sa iyo ngayon. Sabi ni Chen Ziang. Kinuha niya mula sa tabi ang isang magarang kahon na gawa sa sandalwood. Nasuot ang puting guwantes. Maingat na binuksan ang kahon. Kumuha ng isang magandang kahon na gawa sa sandalwood mula sa tabi. Magsuot ng puting guwantes. Maingat na binuksan ang kahon. Kinuha mula sa loob ang isang maliit na asul at puting porselana na bote. Nang makita ni Sujayang Wo ang porselana na bote na ito, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Tio, ang porselana na bote na ito. Ito ay binili ko sa malaking halaga mula sa isang kolektor sa Hong Kong. Isang vase na may disenyo ng asul na bulaklak mula sa panahon ng Yongle ng Dinastyang Ming. Mula sa opisyal na pabrika. Nasa mabuting kalagayan. Ibinibigay ko sa iyo bilang isang maliit na palamuti. Maliit na Chen. Napakahalagang regalo ito. Paano ko matatanggap ito ng mahiya? Tito, wag po kayong mag-atubiling tanggapin. Kayamanan para sa bayani. Dito lang nagkakaroon ng halaga ang bagay na ito. Nabigyan kita ng gastos. Kung may pagkakataon, isasama ko ang tatay mo. Magkakaroon tayo ng oras para magtipon-tipon. Sige po, Tito. Nang matapos si Chen Ziang, tingin siya sa akin ng may kasiyahan. Per, ang swerte mo ngayon. Napanood mo pa ang ganda ng Yongle Blue and White Vase. Halika, huwag kang mahiyain. Lumapit ka at tingnan mo ng malapitan. Ang ganitong kayamanan, maaaring hindi mo na muling makita sa hinaharap. Kakatanggap ko lang ng kakayahang suriin ang kayamanan. Kaya gusto kong subukan kung gaano ito kapakinabang. Kaya't susubukan ko ang tulong ng aking tiyuhin. Tingnan natin ang pambihirang kayamanang ito. Habang sinasabi ko ito, lumapit ako sa porselana. Agad na nag-activate ang kakayahang suriin ang kayamanan. Sinalubong ng mga mata ko si Sujayang Wo na may ceramic na botelya. Unti-unting nagkumpol ang kanyang mga kilay. Ito ba ang bagay na ito? Anong nangyari sa bagay ko? Sinalubong muli ng mga mata ko si Sujayang Wo na may ceramic na botelya. Unti-unting nagkumpol ang kanyang mga kilay. Ito ba ang bagay na ito? Anong nangyari sa bagay ko? Ang bagay na ito, parang hindi ito mula sa Dinastyang Ming. Hindi ito mula sa Dinastyang Ming. Hindi ba't mas matanda pa ito kaysa sa Ming? Kung ganoon, nakakuha ako ng magandang deal. Sa totoo lang, ang porselana na ito ay binili ni Chen Ziang mula sa Panjiayuan sa halagang 200,000. Noong panahong iyon, sabi ng mga tao sa paligid. Ang bagay na ito ay nagsimula noong Dinastyang Ming. Sa konserbatibong pagtataya, maaari itong ibenta ng 1,000,000. Ngayon, mukhang alam ko ang tungkol dito. Akala niya nakakuha siya ng magandang deal. Kaya, sabihin mo nga, anong dinastya ito? Makabago. Nagsasalita ka ng kalokohan. Halos mapikon si Chen Ziang na sumigaw na. Huling sasabog na sana. Biglang nagsalita si Sujayang Wo. Ito ang unang sinabi niya sa akin ngayong araw. Batang lalaki. Marunong ka sa porselana. Medyo marunong. Paano mo nalaman? Ang porselana na ito ay isang modernong peking. Tio, pakipakita mo sa akin ang porselana. Kinuha ko ang porselana mula sa kamay ni Sujayang Wo. Habang hinahaplos ko ang mga guhit ng bote, nagsimula akong magpaliwanag. Yongle Qinghua.
gamit ang imported na sumaliking. Kulay ng buhok ay makapal at matingkad. May likas na mansa ng kalawang, malalim sa buto ng sanggol, at ang mansa ng kalawang sa boteng ito ay idinagdag gamit ang pandikit. Nakatambay sa ibabaw, madaling mararamdaman sa haplos. Tingnan natin ang disenyo ng mga bulaklak sa katawan ng botelya. Mga disenyo ng mga kagamitan sa yongle. Maayos ang mga linya, maluwag ang pagkakaayos, at ang mga guhit ng banga na ito ay inukit na computer typesetting machine. Matigas ang mga linya. Walang damdamin ng pag-angat at pagbaba ng brush. Tingnan natin ang ilalim ng tatak. Ang marka ng Yongle Official Kiln ay mayroong 4 na salitang Yongle na nakasulat sa seal script. Ang linya ng pagsusulat ay makinis, at ang ilalim ng boteng ito ay mali ang pagkakasulat, at ang font ay isang computer font na simulating na Chinese regular script. Sa kabuuan, ako ay paunang naghusga. Ito ay isang modernong sining na nilikha ng computer typesetting machine. Tungkol sa halaga ng koleksyon, ang bagay na ito ay may wholesale price sa Jingdezhen. Hindi higit sa 50 yuan. Ang ganitong gawain ay talagang ikinagalit si Chen Xiang. Maging maingat ka sa sinasabi mo. Maging maingat ka sa iyong mga salita. Ang porselana na ito ay binili ko ng mahigit 200,000 yuan. Sinabi mo sa akin na hindi ito nagkakahalaga ng kahit 50 piso. Kung hindi mo alam, huwag kang magbitiw ng walang kabuluhan. Ito ay talagang isang Ming Dynasty Yongle official na asul at puting vases. Baka tama si Xiaolin. Tito, hindi ka naman naniniwala sa isang estudyanteng. Hindi naman talaga nakakaintindi, di ba? Dahil sa mga ilang salitang ito. Sinasabi lang na ito ay modernong sining. Hindi talaga maintindihan. Nang ang sitwasyon ay naging matatag na, bigla na lang akong nagsabi ng walang pakundangan. Napanood mo na ba si Peppa Pig? Wala pa. Kinuha ko ang cellphone ko. Napanood mo na ba si Peppa Pig? Wala. Kinuha ko ang aking telepono. At naghanap ng mga larawan ng animasyon ni Peppa Pig. Ipinakita ko kay Chen Xiang. Tingnan mo ng mabuti. Ang disenyo ng lotus vine sa florera na ito. Hindi ba ito eksaktong pareho sa putik na dinaanan ni Peppa Pig? At pati na rin ang marka sa ilalim ng florera. Hindi lang basta kahawig ang font sa kartoon. Sasabihin ko na magkapareho talaga. O kaya noong Ming Dynasty ay merong Peppa Pig. O kaya peke ang gamit mo. Lumapit si Chen Zi ang sa screen para tingnan. Tiningnan din niya ang disenyo sa florera. Bigla siyang nawala ang sasabihin. Paminsan-minsan pula, paminsan-minsan itim ang mukha niya. Manood ka pa ng mas maraming cartoons kapag walang ginagawa. Kung napanood mo na si Peppa Pig, hindi ka sana nadaya ng higit sa 200,000. Napailing si Sukinyan at hindi napigilan ang tawa. Si Zhang Shuqin at ang katabing yaya. Halatang nahihirapan na sa pagtawa. Xiao Chen binaliwala mo ang mabuting hangarin ko. Naintindihan na ni Tio. Okay na ang bagay na iyon. Tio, pasensya na. Talagang hindi ko alam na peki ito. Ayos lang. Hindi mo kasalanan. Sino bang mag-aakala na hindi ka pa nakapanood ng Peppa Pig? Nakarinig si Chen Ziyang ng salitang Pinky Pig. Lalong naging berde ang mukha niya. Pero hindi niya magawang tumutol. Kailangan lang siyang umiti ng nakahiya. Xiaolin dahil alam mo ang tungkol sa mga antigong bagay. Yung mga nasa silid aklatan ko. Kailangan lang akong umiti ng nakahiya. Kobayashi dahil may alam ka sa mga antigong bagay. Ang mga gamit na ito sa aking silid aklatan. Tulungan mo rin akong suriin ito. Dinala ako ni Sujayang Wu sa katabing silid aklatan. Puno ng iba't ibang koleksyon ang silid aklatan. Kinuha ni Sujayang Wu ang isang bagay at iniabot sa akin. Ito ay isang asul at puting brush pot mula sa panahon ni Kangxi. Mga likhang sining ng bayan. Napakahusay ng pintor. Tama lang na ilagay ito sa silid aklatan, Tito. Magandang paningin. At ito naman. Ito ay isang jade ring mula sa panahon ni Qianlong. Gawa ng gobyerno. Napakapinong kalidad ng jade. Eksperto sa patina. Kaya naman, kahit ito ay napapansin mo. Paano naman ito? Nag-uusap kami ni Sujayang Wu sa silid aklatan ng masigla. Nakalimutan namin ang mga tao sa sala. Hawak ni Chen Zi ang kanyang maliit na Peppa Pig na blue and white vase. Naupo siya sa sofa na sobrang kinakabahan. Napuno ng nakakabinging katahimikan ang sala. Si Sukinyan ay tuluyang namangha. Hindi niya inakala na talagang marunong ako sa pag-appraise ng mga antigong bagay. Hindi tulad ng dati sa WeChat, na parang walang alam na nagmamayabang lang. Baka naman dati sa WeChat, pinagtatawanan niya lang ako. Lumipas ang mahigit 10 minuto. Bumalik kami ni Sujayan Go mula sa silid aklatan sa sala. Makikita, si Sujayan Go ay parabang nakatagpo ng kaibigan. Si Sujayan Go ay parabang nakatagpo ng kaibigan na tunay. Nakasulat sa kanyang mukha ang kasiyahan. Karaniwan, hindi naiintindihan ng pamilya niya ang mga bagay na ito. Na kanyang koleksyon. Ngayon na ako ay nandito. May papaliwanag ko ang kanyang koleksyon ng malinaw. Ito ay nagpasaya sa kanya. Kakausap ko lang kay Xiaolin tungkol sa mga antigong bagay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga seryosong bagay. Tayo sa Su Group ay kaalyado ng Shenghong Group ni Xiao Chen. Palagi. Maraming mga booming na industriya ang pinagsamang pinuhunan ng aming dalawang kumpanya. Ngayon, si Xiao Chen ay dumating sa aming bahay. Pangunahing kumakatawan sa Shenghong Group. Nais makipagtulungan sa aming Su Group. Para sabay na mamuhunan sa isang bagong promising na proyekto. Dahil bumalik na si Yan. Mag-usap na tayo ng sama-sama. Para tingnan kung ano ang halaga ng proyektong ito. Agad na naintindihan ni Sukinyan na ang pagdating ni Chen Zi ang ngayon ay hindi lang basta para sa akin, kundi para humingi ng puhunan. Dali-daling inilabas ni Chen Zi ang proyekto. Ganito po, Tito. Balak ng Shenghong Group na pasukin ang industriya ng bagong enerhiya at car sharing. Nais naming sa pinakamaikling panahon
Sakupin ang buong merkado ng lungsod ng Binhay. Ang plano namin ay maglunsad ng 10,000 bagong sasakyang enerhiya sa lungsod ng Binhay. Sakupin ang lahat ng mga komersyal na lugar, mga komunidad at mga sentrong pangtransportasyon. Lumikha ng pinakamalaking pambansang network ng car sharing sa mga lungsod. Kapag naisakatuparan ang proyektong ito, lilinangin nito ang pinakamalaking pambansang network ng car sharing sa mga lungsod. Kapag naging matagumpay ang proyektong ito, malaki ang magiging kinabukasan nito. Ang layunin namin sa isang round ng financing ay 2 bilyon. Dahil sa relasyon natin ni Tio, iniwan namin sa inyo ang 50% na bahagi. Tio, ano sa tingin mo sa proyektong ito? Hindi na nagsasalita si Sujayang Woo. Alam niya ang lahat sa loob niya. Sabi nila iniwan ang 50% na bahagi. Sa madaling salita, siya lang ang maglalabas ng 100 milyon. Ang proyektong ito ay mukhang puno ng hype. Pero ang mga matatalinong tao ay agad nakakaalam na ito ay isang scheme para dayain ang mga investor. Ayaw niyang magkaproblema sa Shenghong Group. Pero ayaw din niyang maging bobo. Nasayang ang 100 milyon. Sa oras na naging sobrang nakakahiya ang atmosfera, tahimik akong nagsimula magsalita. Sa paghahatid ng shared car sa Binhay City, talaga bang seryoso ka? Biglang kumibit ang mukha ni Chen Ziang. Yung tungkol sa antigong bagay kanina. Nahiya talaga siya sa akin. Nababahala siyang hindi ako mapahiya. Ngayon, tinatanggap ko na lang na ako mismo ang nagsusugal sa baril. Paano? Interesado ka sa industriya ng renewable energy. Hindi ako interesado sa sunset industry. Huwag magsalita ng walang alam kung di mo alam. Anong mata ang nakakita na ang renewable energy ay sunset industry? Hindi ito sunset industry. Bakit mo kailangang umasa sa shared cars? Para maubos ang mga sasakyan niyong hindi nabibenta sa bahay niyo. Isang linya lang. Direktang tinamaan ang punto ni Chen Ziang. Ginagamit ko lang ang kasikatan ng bagong enerhiya. Hawak ang susunod na oportunidad. Pero ang uso sa car sharing. Direktang tinamaan ang punto ni Chen Ziang. Ginagamit ko lang ang kasikatan ng bagong enerhiya. Hawakan ang susunod na pagkakataon. Ngunit ang pagbabalik ng mga shared car ay natigil na 5 taon na ang nakalipas. Alam mo ba kung ano ang pagkakataon? Ako ay isang matalinong estudyante ng investment sa Harvard. Ikaw, isang estudyante ng new media. Ano ang alam mo sa investment? Xiao Chen hindi dapat ganito ang usapan. Ang edukasyon ay hindi kumakatawan sa lahat. Tulad ng asul na porselana kanina. Hindi ito matutukoy sa pamamagitan ng edukasyon. Dahil si Xiao Lin ay may sariling pananaw sa proyektong ito. Bakit hindi natin siya pakinggan? Magbigay tayo ng kani-kanilang opinyon. Makatarungan ang talakayan. CJ, gusto kong marinig. Anong masasabi ni Kuya Lin? Kuya Lin, sa sinasabi mong kanina, tungkol sa proyektong shared car. Hindi ka masyadong naniniwala. Tama ba? Huwag mo nang sabihin pang mag-invest ng 1 bilyon. Kahit 1 milyon pa ang ilaga. Lahat ay sayang lang. Paano ba ang usapin na ito? Tito, tingnan mo, ang Binhay ay isa sa mga lungsod na may pinakamaraming linya ng subway sa buong bansa. 16 na linya ng subway ay sumasaklaw sa higit sa 70% ng lungsod. Ang pamasahe ay nagsisimula sa 2 piso at makakapunta ka sa buong lungsod. Samantalang ang car sharing ay nagsisimula sa 30 piso. Samantalang ang car sharing ay nagsisimula sa 30 piso. Kailangan mong ibalik ang sasakyan sa itinalagang lugar. Kailangan mong magbayad ng parking fee ng sarili mong gastos. Ang biyahe sa Tongxiang, mahal ang subway, 2 yuan lang. Sa ride-hailing, 20 yuan. Sino ang gagastos ng higit sa 30 yuan? Para magmaneho ng isang shared car na hindi mo alam kung ilang tao na ang nakagamit. Talagang isang problema ito. Malawak ang sakop ng metro sa Binhay City, totoo iyon. Pero si Tongxiang, hindi kayang tumbasan ng shared cars ang metro. Ang aming mga customer ay yung mga nangangailangan ng maikling biyahe. At ayaw magpila sa metro, mga kabataan. Sa Binhay City, may 20 milyong residente lang. Nakapag-budget na kami. Kung kahit isang sa 10,000 ang maging kliyente namin. Ibig sabihin, 2,000 tao. Kikita na ang proyekto na ito. Isang sa 10,000 conversion rate. Napakadali talaga. Mahanap ang 2,000 gumagamit sa loob ng 20 milyong tao. Hindi naman talaga mahirap. Na, Tito. Mababa na ang antas na ito. Xiao Lin, ano sa tingin mo ang isang sa 100,000 conversion rate? Tito, sa tingin ko, sa 20 milyong tao, walang sinuman ang magbubukas ng kanyang shared car. Sobrang kalokohan mo. Sa isang lungsod na may 20 milyon, hindi makahanap ng 2,000 tao na nagbabahagi ng sasakyan. Naiintindihan mo ba ang lohika ng negosyo? Naiintindihan mo ba ang pamumuhunan? Lubos na nagalit si Chen Ziang. Naiintindihan mo ba ang lohika ng negosyo? Naiintindihan mo ba ang pamumuhunan? Lubos na nagalit si Chen Ziang. Namula ang kanyang mukha. Tinuturo ang ilong ko at sumisigaw. Kahit nasa hirap, napaniwala niya si Sujayang Woo na may interes sa proyekto. Pero isang salita ko lang, bumalik siya sa dati. Xiao Chen, mag-ingat ka sa mga salita mo. Hayaan mong si Xiao Lin ang magsalita ng buo. Tito, hindi ako nagbibiro. Tinanong kita. Yung 10,000 shared cars na ilalabas ng Shenghong Group. Ito ba ay mga sasakyan na gawa mismo ng kumpanya ninyo? Mga lumanang hindi nabebenta na halos 2 taon nang nakastock. Sinasabing ang range ay 300 kilometro. Pero sa aktwal, kapag naka-aircon, makakapagpatakbo lang ng 150 kilometro. Ikaw, paano mo nalalaman? Agad na nawala ng lakas ng boses si Chen Ziang. Nagtatago ang kanyang mga mata. Hindi na siya makatingin sa akin. Alam ko, hindi lang ito. Alam ko rin, na hindi ninyo pa naayos ang charging station. Sa buong Binhay City, ang mga charging station na pinirmahan ninyo, hindi higit sa 50.
Nasa labas pa lahat. Nagmaneho ang gumagamit ng sasakyan mo. Habang nagmamaneho, naubusan ng baterya. Kailangan pang maglakbay ng mahigit 10 kilometro para makahanap ng charging station. Kung ikaw, magmamaneho ka ba? At saka, pusod ng negosyo sa lungsod ng Binhay. Isang oras ng parking ay nagkakahalaga ng 20 yuan. Nakatigil ang inyong sasakyan sa lugar ng negosyo. Sa isang araw, ang parking fee ay mahigit 200. Ang halagang ito, nakatigil ang inyong sasakyan sa lugar ng negosyo. Sa isang araw, ang parking fee ay mahigit 200. Ang halagang ito, ikaw ay nasa tuktok ng huway. Nasa tuktok ng mga gumagamit. Ang gumagamit ay nagmaneho ng isang beses. Ang parking fee lamang ay aabot ng ilang daang piso. Sino ang gustong maging ganitong biktima? Hindi ito nakasaad sa mga gumagamit. Mayroon kang 10,000 sasakyan. Sa isang araw, ang parking fee lamang ay aabot ng higit sa 2 milyong piso. 100 milyon ang iyong pondo. Sapat ba ito para sa isang buwan? Ang pinakamahalaga ay ang paghawak sa mga paglabag ng shared cars. Ang pananagutan sa aksidente. Ang insurance claims. Lahat ay magulo. Noong mga nakaraang taon, maraming shared car companies ang bumagsak. Hindi palamig ang mga bangkay. Ngayon ka palang pumasok. Hindi ito negosyo. Para mamatay ka. Sa masakit na salita. Yung project mo. Gusto mong kunin ang 1 bilyon ni Uncle Su. Para maubos ang mga stock na hindi mabenta sa inyo. Sabay na kumita ng komisyon. Hindi talaga iniisip ang kita. Isinaysay ko lahat ng problema ng sabay-sabay. Biglang nanahimik ang sala. Pinisil ni Sukingyan ang kanyang bibig. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Si Zhang Shuqin ay nakatingin sa akin nang hindi makapaniwala. Si Su Jiangwo ay nakasandal sa sofa. Dahan-dahang tumutok ang mga daliri sa tuhod. Hindi maitatago ang paghanga sa mga mata. Si Xiao Chen, tama ba ang sinasabi ni Xiaolin? Totoo ba ito? Tio, hindi ito totoo. Huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Isa siyang estudyante sa kolehiyo. Anong alam niya sa operasyon ng proyekto? Talagang sinasadya niya akong tinatarget. Sapat na. Xiao Chen sa tingin ko, yung analysis ni Xiaolin kanina. Napakamakatuwiran. Ang proyektong ito ninyo, masyadong mataas ang panganib. Sobrang dami ng butas. Tungkol sa usaping pamumuhunan, hindi makikilahok ang Su Group sa pagkakataong ito. Isang salita ni Su Jiangwo. Diretso nang hinatulan ang proyektong ito ng kamatayan. Agad na pumuti ang mukha ni Chen Xiang. Ang pangunahing layunin niya sa pagdating na ito. Ito ay tungkol sa pagkuha ng 100 milyong investment. Ngayon, sa ilang mga salita ko, ito ay direktang nasira. Ngayon lahat ay lumalabas. O sa subway o sa ride-hailing. Sino pa ang nagmamaneho ng shared car? Ang mga kaibigan ko sa paligid. Kahit ang pag-upa ng kotse ay masyadong nakakapagod. Huwag nang pag-usapan pa ang car sharing. Sabi ni Sukingyan. Diretsong lumapit at niyakap ang braso ko. Ipinahilig ang ulo sa balikat ko. Sa harap ng lahat, nagpakita ng pagmamahal. Mahal. Ang galing mo talaga. Mula sa unang tingin, halata na may problema ang proyektong ito. Buti na lang hindi ako nag-invest. Tinitingnan ni Chen Xi ang babaeng matagal na niyang iniisip. Na malapit na nakayakap sa akin. Galit na naggangalit. Halos magliyab ang mga mata niya. Galit na naggangalit. Halos magliyab ang mga mata niya. Walang kinita. At ninakaw pa ang tao. Talagang lugi sa tao at pera. Lin mo, huwag kang manindigan na parang hindi ka naapektuhan. Sabi mo hindi pwede ang shared cars na uso ngayon. Sige nga, ano bang uso ang pwede? Kung hindi mo masabi ang 1-2, ngayon ay puro ka lang pang-aaway. Si Chen Xiang ay parang basag na palayo. Balak niyang maghukay ng butas para sa akin. Ano man ang sabihin ko, baligtad ang kanyang sagot. Laging kabaligtaran ang kanyang sinasabi. Basta't magkamali ako ng isang salita. Masisilayan niya akong mabangis na pagtawanan. Hanapin ang nawalang dangal. Biglang naintindihan ni Sukingyan ang kanyang iniisip. Yumakap sa braso ko nang tahimik na nagbibigay ng lakas. Ipinapahiwatig na huwag na akong makisali. Alam niya sa sarili niya. Noong nakipag-usap ako sa kanya sa WeChat tungkol sa investment, lahat ng sinabi ko ay pinalaki ng tatay ko. Akala niya na basta na lang akong nakalusot sa sitwasyon. Natatakot akong mabuko agad kapag nagsalita na ako. Papa, ang pinag-aaralan ni Lin mo ay bagong media. At wala naman itong kinalaman sa pamumuhunan. Yung mga uso sa hinaharap. Sino ba ang makakapagsabi kung alin ang tama? Matagal na kaming nagsasagawa ng negosyo. At hindi pa rin namin tiyak kung alin ang susunod na uso. Lalo na't isa pa lang siyang estudyante na hindi pa nagtapos. Kanina nang sinuri niya ang proyekto natin. Sabi niya, magaling daw ang paraan natin. Ngayon, bakit ayaw niyang magsalita? Parang takot na ayaw magsalita. Sa tingin ko, nagkukunwari lang siya na alam niya. Talagang nag-imbento lang. Xiaolin, dahil naligaw si Xiao Chen sa kanyang sitwasyon. Mukhang hindi niya talaga alam ang kanyang sinasabi. Talagang bulag na bulag siya. Xiaolin, dahil naligaw si Xiao Chen sa kanyang sitwasyon. Ano naman ang masasabi mo bilang isang tagamasid? Tungkol sa hinaharap na mga oportunidad. Gusto ko ring marinig ang pananaw ng mga kabataan tulad ninyo. Tama na tama ang sinabi ni Tito. Gusto ko talagang marinig ang opinyon ni Kuya Lin ngayon. Pakitulungan mo kami. Sabi ni Chen Xiang. At ginawa pa niya sa akin ang isang mapanghamong senyas. Na may ngiting tuwang-tuwa. Na parang sabik na akong mapahiya. Tatay, huwag mo na siyang gawing mahirap. Bakit ko naman siya gagawing mahirap? Kwentuhan lang naman ito. Sobra ka namang mag-isip. Medyo hindi natuwa si Su Jiangwo. Di na nagsalita pa si Sukingyan. Mas mahigpit pa ang kapit niya sa braso ko. Maingat kong pinatigil ang kamay niya. Ipinapahiwatig na huwag mag-alala. Mayroon akong mata ng bonus. Huwag nang pag-usapan ang isang oportunidad lang. Ang mga oportunidad sa susunod na 10 taon. Alam namin ng mabuti.
Tama ang sinabi ng tito. Kausap lang naman. Pero medyo nahihirapan ako. Marami akong nakikitang industriya nakikita sa hinaharap. Hindi ko alam kung alin ang gusto mong marinig, tito. Pagkasabi nito, nabigla ang lahat sa sala. Akala nila hindi ko matutukoy kahit isa. Pero sobra pala ang alam niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Napangiti si Chen Ziang at natawa ng bahagya. Halos lumalabas na ang pang-iinsulto sa mukha mo. Naghihintay ka lang na magsabi ako ng isang katawa-tawang pahayag. Para mo akong hampasin ng todo sa mukha. CJ, may kumpiyansa. Sige, sabihin mo na ang ilan. Nakikinig kami ng mabuti. CJ, sige, simple lang ang sasabihin ko. Tungkol sa 3 pinakamadaling maipatupad at mapagkakitaan sa susunod na 3 taon. 3 pinto na pwedeng pasukin. Unang-una, ang vertical short drama na kalsada. Ngayon, lalong nagiging pira-piraso ang oras ng mga tao. Walang nakakanood ng mahahabang video. Ang mga pelikula at serye ay kadalasang may ilang dekadang haba. Walang pasensya ang lahat na sandan ito. Samantalang ang mga vertical short drama, 1 minuto bawat episode. 10 episode, isang maliit na climax. 30 episode, isang twist. Kaya mong tapusin ang isang kwento habang nasa banyo. Perpektong akma sa pira-pirasong oras. Sa kasalukuyan, ang larangang ito ay nasa panahon pa ng mabangis na paglago. Mababang hadlang sa pagpasok. Napakalakas ng kakayahang kumita. Isang maikling palabas na nagkakahalaga ng 500,000 yuan. Kaya nitong kumita ng bilyon. Gross profit na lampas sa 70%. Ito ang kasalukuyang nasa lahat ng industriya. Ang pinakamataas na antas ng pagbabalik sa pamumuhunan. Walang kapantay. Pangalawa, lokal na buhay na pribadong sektor. Ngayon, lalong nahihirapan ang mga tindahan sa pisikal na negosyo. Lalong tumataas ang gasto sa pagkuha ng mga customer. At ang lokal na buhay na pribado ay nag-ugnay sa mga gumagamit sa parehong lungsod. At ang lokal na buhay sa pribadong espasyo ay ang pagtipon ng mga gumagamit mula sa parehong lungsod sa pribadong espasyo para sa tumpak na pagtutugma. Halimbawa, lokal na pagkain, lokal na serbisyo sa bahay, lokal na pag-aasawa, lokal na mga gamit na hindi na ginagamit, pati na rin lokal na kasama sa paglalaro at pagbisita sa doktor. Kunin natin ang lungsod ng Binhai bilang halimbawa. 20 milyon na residente. Basta makuha ang 1 milyong tumpak na user sa parehong lungsod. Kada taon kumita ng 1 bilyon. Madali lang. Kaya nitong makamit ang 60% na gross profit. Pangatlo, ekonomiya para sa mga matatanda. Ngayon, mas lalong tumitindi ang pagtanda sa ating bansa. Lalong dumarami ang mga retiradong matatanda. May pera at oras sila. Malakas ang kanilang kakayahan sa paggasta. Ngunit sa merkado, kakaunti pa ang mga produkto at serbisyo para sa mga matatanda. Halimbawa, mga programang pangkultura at pang-aliw para sa matatanda. Mga klase para sa interes ng matatanda. Pangangalaga sa kalusugan ng matatanda at pakikisalamuha. Lahat ng ito ay magiging mahalaga sa susunod na 10 taon. Ang napakatibay na golden track. Ako ay maayos na nagsusuri. Lahat sa sala ay tahimik. Si Chen Zi ang nakanina pa nagbabalak magkontra. Biglang naging tahimik. Hindi niya mahanap kahit isang pahayag na maaring kontrahin. Ang pagsusuri ko ay diretso sa punto. Tumpak ang datos. Loob ng lohika. Napakahusay ng panghihikayat. Si Sujayang Wo ay hindi na makatiis. Bahagyang yumuko ang katawan. Punong-puno ng gulat at paghanga ang mata. Si Sujayang Wo ay hindi na makatiis. Bahagyang yumuko ang katawan. Punong-puno ng gulat at paghanga ang mata. Nag-invest siya sa buong buhay niya. Nakakita na ng napakaraming magagaling sa finance. Ngunit hindi pa siya nakakakita ng isang 20 taong gulang na estudyante na may ganitong napaka-advanced na pananaw sa negosyo at napakatumpak na pagsusuri sa industriya. Yung sinasabi mong short drama track. Mayroon bang tiyak na paraan para kumita at plano para dito? Meron, tito, kung ibibigay ko sa iyo ang 8 milyon. Gaano katagal para mapatakbo mo ang proyektong ito? At kumita. Sapat na ang 8 milyon. Sa loob ng 3 buwan, kaya kong maabot ang higit sa 1 milyon sa isang buwan. Sa loob ng 6 na buwan, makabawi at kumita. Napakakumpiyansa ng tono ko. Binigay na sa akin ng red envelope ang buong plano para maisakatuparan ito. Kahit ang mga magiging trending na short drama sa susunod na taon. Alam ko ng malinaw. Pero ang mga detalye kung paano ito gagawin ay hindi pa. Tungkol ito sa lihim ng negosyo. May tao sa labas. Hindi pwedeng pag-usapan dito. Biglang naintindihan ni Sujayang Wo ang ibig kong sabihin. Tumingin siya sa tabi kay Chen Ziang. Biglang naging malamig ang mukha niya. Xiao Chen. Mukhang huli na ang oras para sa akin. May iba ka pa bang kailangang gawin? Si Chen Ziang ay nalilito pa rin. Nang marinig niyang pinaalis na sila ni Sujayang Wo. Saka lang siya nakariyak. Biglang tumayo. Tito, tita. Huwag na kitang istorbohin pa. Lao Zhang. Magpaalam na. Matagal lang tagapag-alaga ni Sujayang Wo. Biglang pumasok. Inanyayahan si Chen Ziang palabas. Nakahawak si Chen Ziang ng kanyang kahong sandalwood. Nang hihinayang na umalis sa villa. Hindi nga man lang lumingon. Nang magsara ang pinto ng villa. Nakatayo si Chen Ziang sa labas. Nanginginig sa galit. Itinaas niya ang kamay at pinagsabog ang hawak niyang asul at puting florera sa sahig. Putang ina mong Peppa Pig. Lin mo, hindi pa tayo tapos ha. Bumalik si Chen Ziang sa kotse. Agad niyang kinuha ang cellphone at nagpasabog ng tawag. Nagsasalita sa kabilang linya ng galit. Hanapan mo ako ng ilang mabilis kumilos na tao. Binhai Media University. Junior student na si Lin mo. Nag-aaral ng new media. Putulin mo ang 2 binti niya. Tandaan mong kumuha ng mga larawan at video. Papatulugin ko siya sa harap ko para humingi ng tawad. Para makita ng buong paaralan.
Nakipag-agawan ng babae sa akin. Ganito ang kahihinatnan ng sumira sa akin. Tinapos ang tawag. Pinalakas ni Chenzi ang anggas hanggang dulo. Ang Bentley ay umarangkada at umalis sa Yundingno. Isa villa area na may ingay. Sa villa. Pag-alis ni Chen Ziyang, nag-usap kami ni Sujayang buong hapon. Mula sa pagpili ng paksa sa maikling pelikula, shooting, paglalabas, hanggang sa monetization. Pagtatatag, operasyon, at konbersyon ng lokal na buhay sa pribadong domain. At sa hinaharap ang takbo ng global na ekonomiya. Mula sa pagtatayo, operasyon, at konbersyon ng lokal na buhay sa pribadong domain. At sa hinaharap ang takbo ng global na ekonomiya. Nagsalita ako ng may kaalaman. Si Sujayang ay lubos na nabigla sa aking pangnegosyong pananaw at talino. Hindi siya makapaniwala na ang mga salitang ito ay nanggaling sa bibig ng isang 20 taong gulang. Na estudyante sa kolehiyo. Ang aking antas ng kaalaman ay mas mataas pa kaysa sa mga direktor ng pamumuhunan sa kanyang grupo na may taunang kita. Na milyon. Sa huli ng usapan, si Sujayang mismo ang nagdesisyon na mag-invest ng 8 milyong yuan sa aking short film project na may 20% na bahagi. Hindi lang iyon, binibigyan pa niya ako ng libre ng media company ng Sugru para magamit ko ang pangkat ng mga taga-produksyon, lokasyon at kagamitan. Kumpletuhin mo lahat para sa akin. Masaya rin si Zhang Shuqin sa akin, hindi pwede. Noong una, inakala niya na ako ay basta-basta lang na hinirang ni Sukingyan para dayain sila. Ngayon ay tuluyan na niyang nawala ang pagdududa. At lihim pa niyang hinila si Sukingyan. Pinupuri ang panlasa niya sa pagpili ng boyfriend. Pagkatapos pag-usapan ang tungkol sa investment, pinilit ni na Sujayang at Zhang Shuqin na manatili ako sa bahay para kumain. Ginamit kong dahilan ang klase ko sa gabi sa paaralan. Upang magalang na tumanggi, mas mahalaga ang pag-aaral. Hindi na kita pipilitin ni Tito. Papasundukan niya niyan pabalik sa paaralan. Ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling umalis, hindi talaga dahil sa gabi na klase, kundi ang cellphone ko. Simula hapon, patuloy itong nanginginig. Matapos kong tanggapin ang daan-daang friend request ng mga mayayamang babae, walang tigil ang mga mensahe sa WeChat. Sayang, buong hapon akong nakipag-usap kay Sujayang tungkol sa pamumuhunan. Matapos kong tanggapin ang daan-daang friend request ng mga mayayamang babae, walang tigil ang mga mensahe sa WeChat. Sayang, buong hapon akong nakipag-usap kay Sujayang tungkol sa pamumuhunan. Wala talagang oras para tumingin. Katatapos lang, naubos ang baterya ng cellphone ko at biglang namatay. Nagmamadali akong bumalik sa paaralan. Gusto ko lang sanang mag-charge ng cellphone para makipag-chat sa mga mayayamang babae sa WeChat. Aaminin kong mayabang ang tatay ko para mas maraming pangyayaring magkatotoo. Sa daan pabalik sa paaralan, nakasakay ako sa tabi ng driver. Gumagamit ng data cable ng sasakyan para sa pansamantalang pag-charge ng cellphone. Hawak ni Sukingyan ang manibela. Magulo ang isip niya. Sobrang komplikado ng kanyang nararamdaman. Ang orihinal na plano niya ngayon ay dalhin ako pa uwi para pasamain ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahan. Hindi lang hindi sila naiinis. Mas natuwa pa nga sila sa akin. Hindi lang natulungan ko si Chen Ziyang na mapahiya. Nakuha ko pa ang 8 milyong investment mula sa kanyang ama. Para kang nananaginip. Bagamat hindi umikot ang kwento ayon sa plano niya, nakuha niya pa rin ang gusto niya. Hindi na siya pipilitin ng mga magulang niya na magpakasal. Hindi na rin niya ipapasaayos sa mga mayayamang anak ang kasal niya. Habang nagmamaneho si Sukingyan, palihim niyang tinititigan ako sa tabi. Hindi maikakaila. Ang ganda ko ay swak na swak sa panlasa niya. Masayahin ang ugali, nakakatawa at palabiro. At mayroon pa akong ganitong kakayahan. Ang tibok ng puso niya. Hindi niya namamalayan na mabilis na itong tumatakbo. Di ka pala nagsisinungaling sa akin. Anong sinungaling? Yung sinabi mo sa WeChat noon, di ba? Nakaya mong makitang agad kung ang isang antigong bagay ay tunay o peke. Nakaya mong hulaan ang mga industriya nakikita sa hinaharap. Akala ko nagsisinungaling ka sa akin. Akala ko hindi ka talaga ganito kagaling. Ang sinasabi mo ba ay tungkol sa nangyari ngayon? Nga. Walang kwenta ang puro hambog. Sinasabi ko sa'yo sa WeChat. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ngayon naniniwala na ako. Naniniwala na ako sa lahat. Mabuti kang tao. Sa nangyari ngayon. Salamat. Bakit binigyan mo pa ako ng good person card? Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Ang gusto kong sabihin ay, salamat talaga sa'yo ngayon. Salamat talaga sa'yo ngayon. Tinulungan mo akong ayusin ang malaking problema. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin. Napaniwala mo ang tatay mo na mag-invest ng 8 milyong yuan. Maliit na bagay lang. Sakto, nakatipid ang tatay ko para sa akin. Kung hindi, kailangan kong gumastos para bayaran ka na maging boyfriend ko. Seryoso. Magkano ba ang balak mong gastusin para sa akin? Balak ko sanang gumastos ng 20,000. Ngayon, nag-invest ang tatay ko ng 8 milyon para sa'yo. Ito ay para sa susunod na taon. Magkunwari ka na lang na boyfriend ko. Ayos lang. Taunang kontrata ba? Taunang kontrata. Huwag kang mag-alala, habang nagpapanggap kang boyfriend ko. Kung gusto mong magkaroon ng girlfriend sa school, hindi ko talaga hahadlangan ang love life mo. Sa pribado, tawagin mo na lang akong ate. Kapag nakita mo ang mga magulang ko, tawagin mo na lang akong yan. O kahit mas malapit na tawag. Ang pinakamahalaga. Tuwing kailangan kita, dapat nandyan ka sa tabi ko. Tulad ng pagpunta mo sa bahay ko ngayon para makita ang mga magulang ko. Sobrang nasisiyahan ang mga magulang ko sa iyo. Natatakot akong madalas kang papuntahin sa bahay para kumain. Kung patuloy kang hindi nagpapakita, magiging kakaiba iyon. Naiintindihan ko ang kanyang mga alalahanin.
At sumasang-ayon ako sa kanyang sinasabi. Dagdag pa, nag-invest si Sujayan Go ng 8 milyon sa akin. Kaya kahit ano paman ang dahilan ng aming relasyon bilang magkasintahan, ito ay isang relasyon sa negosyo. Hindi ko maiiwasan na makipag-ugnayan sa pamilya Su. Tumatanggap ng bayad upang alisin ang kapahamakan. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo. CJ, walang problema. Kung isang taon na lang. Nang marinig ni Sukingyan na pumayag ako, bigla siyang umiti ng malaki. Mabilis na dumating ang sasakyan sa gate ng Binhai University of Media. Narating na. Kita tayo mamaya ha. Sisimulan ko nang buksan ang pinto para bumaba. Bigla akong hinawakan ni Sukingyan sa pulso. Sandali lang. Gawin natin yung mga bagay na karaniwang ginagawa ng magkasintahan. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Gawin natin yung mga bagay na karaniwang ginagawa ng magkasintahan. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Itong maliit na mayamang babae. Hindi niya ba iisipin na totoo na ang laro? Habang hindi pa ako nakakariyak, dahan-dahang lumapit si Sukingyan. Ang banayad na amoy ng bulaklak ng gardenia sa kanya ay lalong tumitindi. Ang napakagandang maliit niyang mukha ay lalong lumalapit sa akin. Sa susunod na sandali, hawak niya ang kanyang telepono, at sa aming dalawa, ay kumuha siya ng isang napakalapit na selfie. Sa larawan, magkadikit ang ulo namin, para kaming nasa isang masayang relasyon. Tapos na. Umupo siyang balik sa driver seat, buksan ang WeChat, mag-edit ng moments, ay share ang larawan na kanina lang nakuha. Ang caption ay, dinala ni Ginoong Lin ako para makilala ang mga magulang niya. Sa mga susunod na araw, pakiusap na gabayan mo ako. Pakiusap na gabayan mo ako. Naiwan akong walang masabi. Akala ko seryoso, pero gusto pala nitong babae mag-post sa kaibigan. Sayang ang pag-aalala ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse at bumaba. Waving goodbye kay Sukingyan. Dahan-dahang umalis ang purong puting Rolls Royce. Sa oras na ito, ay ang peak hour ng pagbalik ng mga estudyante sa paaralan sa gabi. Maraming tao sa gate ng paaralan. Ang pagdating ng Rolls Royce, ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lahat ay nakatingin sa akin habang bumababa mula sa sasakyan. Maraming usapan. Sa oras na ito, si Zhang Yang ay masiglang tumakbo papunta sa akin. Laolin, sa wakas ay bumalik ka na. Anong nangyari? Napakaabalang-abalang. Laolin, sobrang tago mo naman. Mayamang babae ah. Kailan ka nakasama ng ganitong mayamang babae? Anong nangyari? Bakit parang nagmamadali ka? Pare, ang tagal mong nagtatago ah. Mayamang babae ah. Kailan ka nakasama ng ganitong mayamang babae? Nagmamaneho ng Rolls Royce ah. Yung yaman ng ate mo, inaakala mo ba akin yan? Huwag kang magkalat ng salita. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Parang nabawasan ang 30 taon ng pagsusumikap mo. Naiinggit na ako sobra. Sobra kang nag-iisip. Isang ate lang siya na nakilala ko online. Malinis ang relasyon namin. Kahit anong kalokohan yan. Kahit noon, tinawag ka na niyang mahal. Saan doon ang pagiging dalisay? Pati customer service ng Pinduoduo tinatawag akong mahal. Ano bang dapat ipagtaka? Paano mo naman ipapaliwanag ang malatang? Dinala mo na siya para kumain ng malatang, di ba? Anong masama sa kumain ng malatang? Huwag magkunwaring hindi alam. 6 yuan isang mangkok ng mala-mala. 13 beses. Iminit. Para sa taong may puso, lahat ng nakikita nila ay marumi. Habang nag-uusap kami, naglalakad papasok sa paaralan. Si Zhang Yang ay hindi kailanman naniniwala na walang nangyari sa amin ni Sukingyan. Palagi niya akong pinipilit. Nainis ako sa kanyang mga reklamo. Kaya binanggit ko na nag-invest ako ng 80 milyon. Plano kong magtayo ng negosyo sa short dramas. Ang investor ay tatay ni Sukingyan. Nang marinig ni Zhang Yang ang 8 milyong investment, mas gulat pa siya kaysa nang marinig niya na nakapangasawa ako ng mayaman. Nabuka ang bibig niya na parang makasiksik ng isang itlog. At hindi pa rin niya aminin na may relasyon ako kay Sukingyan. Binanggit na naman ni Zhang Yang yung tungkol sa babae na exchange student mula Korea. Lolo Lin, ang sama mong tao. Habang nakaupo sa Rolls Royce ng mayaman na babae. Habang nakikipag-flirt sa Korean na estudyanteng babae. Habang nakaupo sa Rolls Royce ng mayaman na babae. Habang nakikipag-flirt sa Korean na estudyanteng babae. Naisip mo na ba kung ano ang nararamdaman namin mga single na aso? Kailan ka ba naging malapit sa isang Korean na estudyante? Nakita ko na ang mga chat ninyo. Sabi mo wala daw. Halika, tingnan mo mismo. Kakabukas ko lang ng phone. Nag-charge lang ng konti. Tapos ipinakita ko ang chat namin ni Park Ji-yeon. Kay Zhang Yang. Matapos basahin ni Zhang Yang. Medyo awkward. Shit, akala ko may nangyari sa inyo. Mali ako. Habang nag-uusap kami, pumasok kami sa dormitoryo ng mga lalaki. Ngunit hindi namin napansin na hindi kalayuan sa likod namin. May dalawang babae na palihim na sumusunod sa amin. Sila ang dalawang matalik na kaibigan ni Jiang Ruoxi, Zhang Tong at Wunanan. Nang bumaba ako mula sa Rolls Royce kanina, nakita nila kami nakakakain lang. Pagkatapos dumating si Zhang Yang, sinundan nila kami, at palihim na nakikinig sa aming usapan. Kahit na narinig ko lang ng bahagya, nakatala naman lahat ng mahahalagang impormasyon. Pagkatapos nilang bumalik sa dorm, agad nilang ikinuwento sa akin. Ang narinig nila, pinalabis pa. Roxy. Nalaman namin na, si Lin mo at yung may-ari ng Rolls Royce na mayaman na babae. Kaya nga, relasyon lang nila. Hindi naman sila magkasintahan. Tama. At yung estudyanteng babae mula sa Korea. Kachat lang din siya online. Ibig sabihin, yung estudyanteng babae mula sa Korea. Kachat lang din siya online. Ibig sabihin, si Lin mo ay single pa rin ngayon. Pagkatapos bumalik mula sa gate ng paaralan kaninang tanghali. Ang pakiramdam ni Jiang Ruoxi ay sobrang sama ng loob. Ang kahihiyan ng mapahiya sa harap ng lahat. At ang hindi maipaliwanag na kalungkutan.
na nagpabagabag sa kanya buong hapon. Ngayon, pagkatapos pakinggan sina Sangtong at Wunanan, biglang gumanda ang pakiramdam niya. May liwanag na sa mata niya. Sabi ko na eh. Yung babae na kayang makabili ng Rolls Royce. Paano naman talaga siya kasalo niya? Tiyak na nagpe-pretend lang. Para lang akong magalit. Para mapaiyak ako. Ruthie, sa tingin ko, gusto ni Lin mo na gawin ito. Para mapabalik ang iyong damdamin sa kanya. Siguradong iniisip niya na makakapagbigay ito sa iyo ng pakiramdam ng panganib. At pagkatapos ay papayag ka ng makasama siya. Talagang napakabata ng mga ganitong lalaki. Ruthie, sa tingin ko mas mabuti pang ipaliwanag mo sa kanya ng malinaw. Huwag mo na siyang hayaang gumawa ng ganitong mga bataang bagay. Parang isang payaso na lang siya. Sang-ayon ako. Dapat mo siyang kausapin. Huwag mo na siyang hayaang sayangin ang oras niya ng walang kabuluhan. Kahit ano pa man siya, hindi ka naman niya makakasama. Sa tingin ni Jayang Rooksy, may katwiran ang kanilang dalawa. Kung hindi niya ipapaliwanag ng malinaw, parang siya ang masyadong nag-aalala. At nagsiselos. Ayaw niyang magkaroon si Lin mo ng ganitong maling akala. Nang maisip ito, kinuha ni Jayang Rooksy ang kanyang telepono. Parang siya ang masyadong nag-aalala. Parang seloso. Ayaw niyang magkamisinterpretasyon si Lin mo. Sa pag-iisip ng mga ito, kinuha ni Jayang Rooksy ang cellphone niya. Handang magpadala sa akin ng message para linawin. Gusto niyang hikayatin ako na huwag nang magpatuloy sa pag-ibig sa kanya. Hindi siya makikipag-isa sa akin. Nag-type siya sa screen ng mahigit kalahating oras. Nagsulat ako ng isang mahabang sanaysay. Ang ibig sabihin nito ay para mapagtanto ko ang realidad. Na huwag na akong gumawa ng mga batang bagay para mapansin siya. Gusto niya ng mga lalaking matatag at mature. Wala siyang nararamdaman para sa akin. Para mapawalang saysay ang pag-asa ko. Sadyang masakit ang mga sinabi niya. Pagkatapos ng sanaysay, huminga siya ng malalim. Pindutin ang buton na send. Sa susunod na segundo, isang maliwanag na pulang tandang pananong ang lumitaw sa screen. May isang linya ng maliit na teksto sa ibaba. Nagbukas ang kausap ng friend verification. Hindi ka pa niya kaibigan. Mangyaring magpadala muna ng friend verification request. Biglang napatigil si Jayang Rooksy. Nakangiti ang kanyang noo ng masikip. Siya, tinanggal niya ako. Rooksy. Anong nangyari? Nakapadala mo na ba? Paano ang sagot ni Lin mo? Sa tingin ko, natakot siya talaga. Sigurado akong naburn siya. Ngayon ay nagsusulat ng sobrang bilis para humingi ng tawad sa iyo. Ha? Anong silbi ng paghingi ng tawad? Anong ginawa niya kanina? Rooksy, huwag kang magpapadala sa awa mo. Kahit ano pa man ang pakiusap niya, huwag kang magpapadala. Sa tama. Kailangan maging matindi ka sa ganitong lalaki. Kung nahihiya kang magpakita ng galit, kami na ang magagalit para sa iyo. Lumapit ang dalawa. Handang bigyan siya ng payo. Ngunit sa isang tingin ay nakita ang telepono. Handang bigyan siya ng payo. Ngunit sa isang tingin ay nakita ang telepono. Ang pulang tandang pananong sa screen. Biglang naging tahimik. Nababalot ang hangin ng napakalaking hiya. Hindi lang siya humingi ng tawad. Diretsong ni blacklist ang school bell. Haha, matagal ko nang gustong blacklist siya. Palagi siyang nakikipag-ugnayan sa akin. Nakakainis na talaga. Medyo may kaunting kaalaman sa sarili siya. Sa tingin niya, walang patutunguhan ang paghahabol niya sa iyo. Sa wakas, niyayakap niya ang pagtanggi. Binabati kita, Rooksy. Hindi ka na niya mamumuo muli. Tama, tama. Ang mga ganitong lalaking makitid ang isip ay walang magiging malaking tagumpay. Sinasabi ni Jayang Rooksy na wala siyang pakialam. Ngunit mahigpit na nakahawak siya sa cellphone. Halos sumasama na ang mga kuko niya sa laman. Parang may nakabara sa puso niya. Na hindi siya makahinga. Namumula na ang mga mata niya. Boys Dormitory Room 302. Pagbalik namin ni Zhang Yang sa dormitoryo, agad naming sinaksak ang cellphone sa charger. Kanina sa sasakyan, kaunti lang ang na-charge. Nang isaksak ko ang data cable, hindi tumigil ang cellphone sa pag-vibrate. Nang kunin ko ito at tiningnan. Ito ay video call mula sa tatay ko. Nung pumunta si Sukinyan para makipagkita sa akin ng personal sa araw, hindi ko makontak ang tatay ko. Pagkatapos sabi ng nanay ko na pumunta siya sa inuman kasama ang matagal na niyang kaibigan. Kaya hanggang ngayon ay nag-iinuman pa sila. Naka-video call ako. Hindi lumabas ang mukha ng tatay ko sa screen, kundi isang lasing na middle-aged na lalaki. Kaibigan ng tatay ko noong matanda na siya. Walang lumabas na mukha ng tatay ko sa screen, kundi isang lasing na lalaking nasa gitnang edad. Siya ay matagal ng kaibigan ng tatay ko. Tito Lee. Siksiyaw mo. Kamusta ka? Magandang gabi, Tito Lee. Tito Lee, nasaan ang tatay ko? Bakit ikaw lang mag-isa? Nandito ang tatay mo. Inilipat ni Tito Lee ang kamera. Nakaupo ang tatay ko sa tabi, lasing na lasing. Nakasandal siya sa kanyang kamay. Nagsasayaw ang katawan niya. Kitang-kita namang marami siyang nainom. Ay nako, Diyos ko. Tito Lee, pakiingat lang sa pag-inom sa tatay ko ah. Pareho lang kaming dalawa ng tatay ko, isang bote ng beer, yun lang ang level namin. Haha, kaninang sinabi pa niya sa akin na. Sinasabi niya na magaling kang maglaban. Na walang makakatapat sa'yo sa school. Na kahit ilang tao pa ang sumugod, di ka matitinag. Siya ang underground boxing champion ng lungsod ng Binhay. Una akong plano na pabayaan na lang. Pero nang marinig kong nagbobola ulit ang tatay ko sa labas, bigla akong gumising. Kahit hindi ko alam kung totoo ba. Kinailangan kong aminin. Hindi nagbobola ang tatay ko. Totoo ang sinasabi niya. Talagang magaling ako sa pakikipaglaban. Walang makakalapit sa akin kahit na 10 tao. Pagkasabi ko nito, biglang umingay ang sistema sa isip ko. Ding! Ang mga ipinagyayabang ng iyong ama ay matagumpay na natupad. Binabati kita, nakuha mo ang top level na kasanayan sa pakikipaglaban. Kasama ng katangian na hindi nalalasing sa kahit anong inumin.
Ang mga pangako ng iyong ama ay matagumpay na natupad. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pinakamataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban. Kasama ng kakayahang hindi malasing kahit na sa libu-libong inumin. Grabe. Talaga namang posible. Akala ko ang mga sinasabi ng tatay ko ay puro kalokohan. Hindi lang pala ito tungkol sa pag-aakto na nilalandi ko ang mga babae. Habang ako ay labis na nagagalak, biglang nahang up ang video call. Tinitingnan ko ang phone ko. Biglang pumasok sa isip ko ang isang matapang na ideya. Baka gusto kong makuha ang isang uri ng kakayahan. Basta't hayaan mong magyabang ang tatay ko tungkol sa kung anong kabaliwan. At saka ako na ang tatanggap. Di ba pwedeng ganun? Unahin nating hayaan ang tatay ko magyabang tungkol sa pagiging immortal. Parang nakaramdam ang sistema ng aking mga iniisip. Isang malamig na tunog ng babala ang biglang umingay. Babala, huwag hikbiin ang host, huwag imungkahi na ang iyong ama ay nagmamalaki. Tanging ang iyong ama na kusang nagmamalaki mula sa puso ang may bisa. Upang maging kwalipikado. Anumang paraan na ginagamit ng host, na nagiging sanhi ng iyong ama na pasibong magmalaki, o kaya magpahiwatig, magpasindak sa iba na ulitin ang mga kabalbalan na sinabi ng tatay mo. Ang tatay mo ay sabay mong magbubuni sa isang pagsabog. Isa lang ang tatay mo. Naway pahalagahan ang kabuktutan ng host. Naway pahalagahan ang bawat hakbang ng host. Sige na, mukhang hindi ito epektibo. Kailangan ko na lang hintayin na magyabang ang tatay ko. Kailangan kong umamin ng pasibli. Walang paraan para turuan si tatay na magyabang. Kaya't simulan natin sa mga yabang na sinabi na ni tatay. Nadelay ako sa bahay ni Su kanina. Kaya't simulan natin sa mga yabang na sinabi na ni tatay. Nadelay ako sa bahay ni Su kanina. Susunod, kailangan kong ayusin ang daan-daang unread messages mula sa mga mayayamang babae. Bawat mensahe. Lahat ng ito ay kumakatawan sa isang malaking kwento na sinabi ng tatay ko. Kumakatawan ito sa isang bagong kasanayan. Punong-puno ako ng pag-asa habang tinitingnan ang mga unread na mensahe sa WeChat. Kakaswipe ko lang ng 2 beses. May bagong request ng kaibigan na lumabas. Ang profile picture ay isang magandang babae na may burka. Ipinapakita ng D-address na nasa Dubai siya. Ang nickname ay Prinsesa ng Dubai Lana. Nakasulat sa verification message, kamusta? Ako si Lana. Sinabi ng tatay mo na ikaw ang investment advisor ng Middle East Royal Family. Pwede mo ba akong tulungan na doblehin ang aking assets? Nandito na ako sa Binjai City. Gusto kitang makausap. Nang makita ko ang mensaheng ito, bigla akong huminga ng malalim. Ang plano ng online dating ng tatay ko ay umabot na hanggang sa Royal Family ng Middle East. Diretso pang nagdala ng tao mula Dubai papunta sa Bayside City. Samantala, sa madilim na sulok sa labas ng paaralan, may ilang mabubuhok na lalaki na puno ng tatoo. Nagsusubo ng sigarilyo. Nakatingin sa malaking pinto ng paaralan. May hawak na bakal na tubo at baseball bat. Pinuno na may dilaw na buhok ay kumuha ng cellphone. Tumingin sa isang larawan na ipinadala ni Chen Xiang, ang aking larawan. Mga kapatid, ang target na tao ay si Lin Mo. Paglabas niya mamaya, diretso ninyong putulin ang todo. Putulin ang 2 mga binti. Sabi ni Chen Xiao. Pagkatapos ng tagumpay, 5,000 bawat isa. Tumingin ako sa aplikasyon ng kaibigan sa screen ng telepono. 5,000 bawat isa. Tumingin ako sa aplikasyon ng kaibigan sa screen ng telepono. Diretso na akong na-shock. Ang tatay ko, ang galing. Umabot na sa Royal Family ng Dubai. Pati pala siyang personal na investment advisor. Tinutulungan niyang dumoble ang yaman ng iba. Bakit hindi siya lumipad sa langit kaya? Laolin, anong nilaliman mo? Tara na. Labas tayo bumili ng yeba. Gutom na ako. Huwag na. Di mo napapansin na busy ako. Anong pinagkakaabalahan mo? Di ba simpleng sagutin lang ang message ng mayaman? Di naman ito masyadong matagal. Tara na, samahan mo ako lumabas. Di ko kayang pumunta mag-isa. Ikaw, isang malaking lalaki. Hindi ka makabili ng merienda. Hindi ka makabili ng merienda sa gabi. Kakatapos ko lang mag-scroll sa forum ng paaralan. Sabi sa maliit na eskinita sa harap ng paaralan. May mga tambay na nananakit ng tao. Sa maliit kong katawan, hindi ko kayang makakuha ng isang suntok. Magaling ka ba sa pakikipaglaban? Samahan mo ako sa isang lakad. Oh, tama. Kakatapos ko lang matutunan ang top level na martial arts. Saktong susubukan ko. CJ, inilagay ko ang cellphone ko sa bulsa. Lumabas kami ni Zhang Yang mula sa dorm. Pumunta tayo sa kalsada ng street food sa pinto ng paaralan. Higit 1 oras na lang bago mag-alas 1:00 ng gabi. Walang masyadong tao sa campus. Sa maliit na eskinita sa pinto ng paaralan, may ilang mga tindahan ng gabi na nakabukas. Kakapasok lang namin sa eskinita. Biglang may narinig kaming hakbang sa likod. Sa magkabilang dulo ng daan, biglang lumabas ang 12 mabuhok na lalaki na puno ng tatoo. May hawak na bakal na tubo at baseball bat. Pinaligid kami ng mariin. Ang pinuno may kulay dilaw na buhok. May sigarilyo sa bibig. May matalim na tingin na nakatingin sa akin. Kinuha ang cellphone at tiningnan ang larawan. Pinaligid kami ng mariin. Ang leader na may dilaw na buhok. May sigarilyo sa bibig. Na may nakakatakot na tingin sa akin. Kumuha ng cellphone at tumingin sa larawan. Ikaw si Lin Mo. Ako nga. Anong nangyari? May nagbayad para putulin ang iyong 2 binti. Kapatid, pasensya na. Kung may dapat sisihin, ikaw ang nagalit sa hindi dapat galitin. Ano ang gusto nyo? Tumawag ako ng pulis, Tumawag ng pulis. Subukan mong tumawag ngayon. Hintayin mo ang pulis. Matagal lang nakabali ang binti nitong batang to. Mga kaibigan. Sige, gawin nyo na. Saktan nyo hanggang mamatay. Baliin ang 2 binti. 5,000 yuan bawat isa. Nang matapos ang boses ni Huang Mao. 2 malakas na lalaki na may bakal na tubo. Diretso itong tumakbo sa akin. Ang bakal na tubo ay may dala pang hangin. Diretso itong tumama sa aking binti. Ingat, Mang Lin. Ingat, Mang Shu. Hindi ako nagpanik kahit kaunti.
Automatikong lumiko ang katawan ko. At madali kong naiiwasan ang bakal na tubo. Hawakan mo ng balik ang pulso ng isang matipuno. Bahagyang pisilin. Narinig mo lang ang crack. Diretsong naputol ang pulso ng matipuno. Bumagsak ang bakal na tubo sa lupa. Aking kamay. Napatigil sandali ang isa pang matipuno. Hawak ang bakal na tubo, sumugod ulit siya. Itinaas ko ang paa at sinipa ko siya sa tiyan. Parang lobo na naputol ang tali, lumipad siya. 3 hanggang 4 na metro ang layo. Natungga siya sa pader. Diretsong nawalan ng malay. Hindi umabot ng 2 segundo. 2 malalakas na lalaki ang tuluyang natalo. Nagtaka ang natitirang mga tao. Itinaas ang mga armas sa ere. Hindi makausad. Anong ginagawa nyo? Sabay-sabay tayo. Isa lang siya. Ano nang ikinakatakot? Ang natitirang 15 malalakas na lalaki. Sabay-sabay silang sumugod na may sigawan. Nagwawala ng mga bakal na tubo at baseball bat. Mabilis akong kumilos. Nagliliparan sa gitna ng tao. Bawat suntok at sipako. May isang tao na bumagsak at sumigaw ng sakit. Mga kasanayan sa pinakamataas na antas ng pakikipaglaban. Ay tuluyang nakaukit na sa aking mga buto. Itong mga street dog na ito. Sa paningin ko ay parang mabagal na galaw. Puno ng kahinaan. Hindi umabot ng 1 minuto. 10 matitipunong lalaki. Lahat ay nakahiga sa lupa. Umiiyak at humihingi ng tulong. Walang isa mang nakatayo. Nakatumba ang baseball bat sa kamay ng dilaw na buhok. Pumutla ang mukha sa takot. Nanginginig ang mga binti. Bigla siyang lumuhod. Kuya, nagkamali ako. Kuya, patawad. Hindi ko nakilala ang malaking tao. Sino ang nagpasundo sa'yo dito? Ako, si Chen Xiao. Si Chen Ziang ang nagpasundo sa amin. Binilhan niya kami ng 10,000 yuan na paunang bayad. Para putulin ang 2 binti mo. At mag-shoot ng video para sa kanya. Si Chen Ziang. Talagang may kakayahan ka. Natuto ka pang mag-hire ng tao para manakit. Kuya, ako ay isang tao na binabayaran para sa trabaho. Hindi na ako mangahas muli. Ikaw ay may malaking puso. Patawarin mo ako. Sabihin mo kay Chen Ziang na may mensahe ako. Malaki ang iyong kabutihan. Patawarin mo ako. Ipasa mo ang isang mensahe kay Chen Ziang. Gusto mong makipaglaro. Sasamahan kita hanggang dulo. Huwag mo nang gamitin ang mga pangit na paraan. Sa susunod, hindi na ang kamay niya ang mapuputol, kundi ang kanya. CJ. Dadaling ko talaga. Salamat, kuya. Yung maitim na buhok nagtatakbo at nagagapang. Kasama ang mga tauhan niya. Natatakot na tumakbo ng takot na takot. Sa eskinita, tanging ako at si Zhang Yang na lang ang natira. At puno ng bakal na tubo at baseball bat. Nakatayo si Zhang Yang sa lugar. Nakabuka ang bibig, nakasya ang isang kamao. Nakanganga ang mga mata. Para siyang na-stone. Umalis na siya. Bibili ng Night Frost. Matanda na. Kanina lang ikaw. Ang gwapo mo kanina. 10 tao yan. Sa loob ng 1 minuto, naubos mo sila. Kailan ka naging ganyan kagaling? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Magaling ako sa laban. Walang makatalo sa akin sa paaralan. Akala ko nagmamalaki ka lang. Akala ko totoo talaga. Para kang Diyos ko. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Huwag kang masyadong maingay. Bibili tayo ng yelong panggabi. Pagkatapos naming bumili ng merienda sa gabi, uuwi na kami sa dorm. Patuloy pa rin sa pag-uusap si Zhang Yang tungkol sa nangyari kanina. Parang isang tagahanga. Wala akong pakialam sa kanya. Kinuha ko ang cellphone. Binuksan ko ang friend request ng prinsesa ng Dubai. Pinindot ko ang tanggapin. Kaka-add ko lang. Agad na nag-send ng mensahe ang kabilang panig. Hello, Ginoong Lin mo. Binuksan ko yung friend request mula sa prinsesa ng Dubai. Pinindot ko ang pagtanggap. Kakakonek lang namin. Agad namang nagpadala ng message ang kabilang panig. Kumusta, Ginoo Lin mo? Ako si Lana. Natutuwa akong sa wakas ay nadagdag na kita sa WeChat. Nakarating na ako sa lungsod ng Binhay. Nakatira ako sa Sailboat Hotel. Hindi ko alam kung may oras ka bukas. Gusto kitang makita. Para personal tayong mag-usap tungkol sa investment. Sinabi ba sa'yo ng tatay mo? Sabi ng tatay mo sa akin. Ikaw ang opisyal na tagapayo sa pamumuhunan ng pamilya ng Middle East. Noon ay tumulong ka sa aming royal family na tama ang prediksyon. Sa galaw ng presyo ng langis, kumita ka ng bilyong dolyar. Sabi pa niya, may kakaibang kakayahan ka sa prediksyon ng global commodities trading. Walang katulad ang iyong hula. Ang galing ng tatay ko, ha? Lalong lumalala ang kalokohan niya. At milyong-milyong dolyar pa. Bakit hindi na lang niya sabihin na isa siyang oil tycoon sa Middle East? Pero nang naisip ko uli, may sistema naman. Bakit matatakot? Tama nga, lahat ng sinasabi ng tatay mo ay totoo. Talagang kaya kong tumpak na hulaan ang takbo ng presyo ng international na langis. May sarili rin akong pagsusuri sa kalakal ng mga pangunahing produkto. Kakabigay ko lang ng impormasyon. Agad na nag-ring ang notification sa isip ko. Ding! Ang mga ipinagmalaki ng iyong ama ay matagumpay na naipagpalit. Binabati kita, nakakuha ka ng international na kalakal. Pinakamataas na kakayahan sa prediksyon sa kalakalan ng kalakal. Kasama ang pagiging eksperto sa wikang Arabe na parang katutubong nagsasalita. Dalubhasa sa mga ritual ng kaharian. Real-time na access sa mga inside na impormasyon tungkol sa global na pamilihan ng pananalapi. Sa isang iglap, maraming profesional na kaalaman tungkol sa langis, ginto, at futures. Mga patakaran sa kalakalan sa iba't ibang pamilihan sa buong mundo. Pati na ang mga koneksyon ng mga royal family sa Middle East. Lahat ay pumasok sa isipan ko. Ngayon, ang aking paghusga tungkol sa galaw ng mga pandaigdigang pangunahing kalakal. Mas tumpak pa kaysa sa mga nangungunang analyst sa Wall Street. Ang galing. Kaya, ginoolin mo. Makikita tayo bukas ng 10:00 ng umaga. Sa rooftop lounge ng Sailboat Hotel. Pwede ba? Kita tayo bukas.
Kakatapos ko lang makipag-usap kay Lana. Tumawag si Sukingyan sa WeChat at telepono. Sinagot ko ang tawag. Hello, Lin mo, anong ginagawa mo? Kakalipat lang ng dorm. Maghahanda na kumain ng gabi. May sasabihin ako sa'yo. Bukas tanghali may handaan ang tatay ko sa bahay. May ilang malalaking tao sa investment circle na inimbita niya. Pinapunta niya ako para magkasama kayo kumain. Para makilala rin nila kayo ng mga boss. Bukas ng umaga may appointment ako sa isang kliyente. Maaaring hindi ako makapunta sa tanghalian. Kliyente? Anong kliyente? Galing sa Dubai. Gusto niyang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa pamumuhunan. Dubai. Kailan ka pa nakilala ng kliyente mula sa Dubai? Kailan ka pa nakilala ng kliyente mula sa Dubai? Sinasabi ng tatay ko, na sobrang galing ng tiyuhin. Kasi pati mga yaman sa Dubai meron siya. Ayos lang yan. Bukas ng umaga, susunduin kita. Sasama ako sa'yo para makilala ang kliyente. Pagkatapos, sabay tayong umuwi sa bahay ko para kumain. Hindi tayo matatagalan. CJ, kita tayo bukas. Tinawagan ko na siya. Diretsong lumapit si Zhang Yang sa tabi. Dubai, Laolin, nagawa mo nang ang dalhin ang negosyo sa Dubai. O kaya naman, ipinakilala ka ng tatay mo. Ang tito ay sobrang astig. Basic na galaw. Huwag 6. Kinabukasan, 9:30 ng umaga. Ang Rolls Royce ni Sukingyan ay huminto sa ilalim ng dormitoryo ng mga lalaki. Nagbihis ako ng malinis na kaswal na suite. Bumaba at sumakay sa sasakyan. Wow! Ang gwapo mo naman sa suite. Makikita ang kliyente. Kailangan maging formal. Tama nga, ano bang katayuan ng kliyenteng ito sa Dubai? Anong uri siya? Prinsesa ng royal family ng Dubai. Lana. Halos napindot ni Sukingyan ang preno. Prinsesa. Prinsesa ng pamilyang hari ng Dubai. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Hindi ako nagbibiro. Makikita ko siya ngayon. Pag-uusapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa pamumuhunan. Diyos ko. Paano nga ba nakilala ng tiyuhin si Di ang mga tao ng royal na pamilya? Tungkol sa usaping pamumuhunan at pakikipagtulungan. Diyos ko. Paano nga ba nakilala ng tiyuhin si Di ang mga tao ng royal na pamilya? Sobrang kahanga-hanga naman. Nakapagpahinga na si Sukingyan ng ilang sandali. Nagsimula na siyang muling magmaneho. Patungo sa Sailboat Hotel. Sa daan, palihim niya akong tinitingnan. Sa mga mata niya ay may paghanga at pagkamausisa. Lalong tumitindi. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng Burj Al Arab. Magalang na lumapit ang doorman para buksan ang pinto ng sasakyan. Bumaba kami ni Sukingyan mula sa sasakyan. Pumasok sila sa hotel. Sa executive lounge sa itaas. Nakasara na ito ni Lana. Sa buong lounge, isa lang ang mesa ng mga bisita. Isang babae na naka-high fashion na gown. Naka-makeup at may maselang veil, isang banyagang magandang babae. Naupo sa tabi ng bintana. 2 bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa tabi. Isa pa na nakasuot ng gintong salamin. Isang lalaki na nakabihis ng suit. Nang makita kaming pumasok, agad na tumayo si Lana. Inalis ang nikab. Ipinakita ang isang napakagandang mukha. Malalim na mga mata. Matangos na ilong. Makinis na mga katangian ng mukha. May dalang matinding banyagang alindog. Mas maganda pa kaysa sa mga bituing Hollywood sa telebisyon. Ginoong Lin mo. Kumusta? Ako si Lana. Ikinagagalak kitang makilala. Prinsesa Lana. Kumusta? Ako si Lin mo. Ito ang kaibigan ko. Si Sukingyan. Prinsesa Lana. Kumusta? Maupo kayong dalawa ng komportable. Matapos kaming umupo, magalang na inabot ng waiter ang kape. Yung lalaking may gintong salamin sa tabi ni Lana. Palagi niyang tinitingnan ako ng may pagsusuri. Punong-puno ng pagkasuklam at pagdududa ang mata niya. Ginoolin mo. Pumunta ako dito sa China. Para lang makipagkita sa'yo. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa'yo. Sabi niya ikaw ang pinaka-expert. Sa prediksyon ng merkado ng langis. Kamakailan, sobrang gulo ng international oil market. May malaking hawak kaming langis sa aming angkan. Di namin alam kung paano ito trade. Gusto naming marinig ang iyong payo. Nang marinig ni Lana ang salita, ang lalaking may gintong salamin sa tabi ang nagsalita. Harinawa, patawarin po ninyo ang aking pagiging prangka. Medyo nagmamadali po kayo. Ako ang nangungunang analyst sa isang top investment bank sa Wall Street. At ako rin ang personal na investment advisor ng Harinawa. Mahigit 1 dekada na akong nagtatrabaho sa merkado ng krudo. Hindi ko nga kayang sabihing tiyak kung mahulaan ang galaw ng merkado. Siya ay isang estudyanteng 20 taong gulang. Paano niya magagawa iyon? Sa tingin ko, siya ay isang sinungaling. Na espesyal na nanlilin lang sa mga katulad ninyong hindi marunong mag-invest. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sino ang sinungaling? Hindi ba? Isang estudyante pa lang na hindi pa nagtapos sa kolehiyo. Ang nagsasabing kaya niyang hulaan ang galaw ng presyo ng langis. Sinabi pa niyang siya ang opisyal na tagapayo sa pamumuhunan ng isang royal family sa gitnang silangan. Pwede pa siguro niyang lokohin ang mga bata. Pero sa harap ko, ito ay pagpapakitang gilas na walang kwenta. Ikaw ay nasa Wall Street ng higit sa 10 taon. At ito lang ang kaya mong ipakita. Ano nang sinabi mo? Sabi ko. Nandyan ka sa Wall Street ng mahigit 10 taon. Hindi mo pa nga naintindihan ang batayang lohika ng merkado ng langis. Tapos nagtatapang-tapangan ka na chief analyst. Hindi ko naiintindihan. Ang pondo na pinamamahalaan ko ay lampas sa $1 billion. Ang taunang kita ay matatag na nasa higit 20%. Ikaw, isang batang walang kahit isang buhok, ay may ganang sabihing hindi ko alam. 20% na kita. Ay dapat ipagmalaki mo na. Kahit anong oil futures na gawin ko, mas mataas pa ang kita kaysa sa iyo sa isang taon. Walang hiya. Kung talagang may kakayahan ka,
Sige, sabihin mo na ngayon. Kung paano ang presyo ng krudo ngayon. Kung paano ito kikilos. Kung tataas o bababa. Kung kailan ito aabot sa pinakamababang punto. Kung tama ang hula mo, sasambahin kita agad bilang pag-amin ng pagkakamali. Pero kung mali ang hula mo, umalis ka sa bar na ito. Huwag ka nang lumabas para manloko. Ginoong Zew. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Walang anuman. Kung gusto niyang magpusta, sasamahan ko siyang maglaro. Ngayon ay Miyerkules. Mga kontrata ng langis sa New York. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sasamahan ko siyang maglaro. Ngayon ay Miyerkules. Mga kontrata ng langis sa New York. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Magiging pabagsak ito. Bumagsak ng 0.8%. Mula alas 12 hanggang hapon. Magkakaroon ng rebound. Tumaas ang kabutihan ng 1.2%. Alas 2:30 ng hapon. May lalabas na bigla ang balita. Mag-aanunsyo ang OPEC ng pagbawas sa produksyon. Biglang tataas ang presyo ng langis. Higit sa 3% ang pagtaas. Ang buong araw na pagtaas ng presyo ng langis ay mga 3.4%. Hahaha. Sobrang kalokohan yan. Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Ikaw ba ang presidente ng OPEC? Alam mo pa ang OPEC ay mag-aanunsyo ng pagbawas ng produksyon. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na buwan pa magpupulong ang OPEC para sa pagbawas ng produksyon. Ngayon, talagang imposibleng magkaroon ng anumang balita. Maging eksakto sa pagtaas at pagbaba at oras. Kung makakapagsabi ka ng tama, hindi lang ako magpapaumanhin sa iyo. Magsasagawa pa ako ng pagbibitiw sa trabaho. At tuluyan ang aalis sa mundo ng pamumuhunan. CJ, kaya't maghihintay tayo at makikita natin. Inangat ko ang aking kape. At dahan-dahang uminom ng isang lago. Hindi ako nagmadali. Ang impormasyong ibinigay sa akin ng Red Eye ay hindi kailanman nagkakamali. Bawat segundo ay lumilipas. Si Zumingyu ay patuloy na nakatuon sa galaw ng presyo ng krudo sa computer. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Unti-unting naging pagkabigla. Tapos naging pagkagulat. Hindi pwede. Paano pwede? Talagang bumababa. Paano pwede? Talagang bumababa. Ang pagbaba ay eksaktong 0.8%. Walang bahid. Eksaktong alas 12. Ang presyo ng krudo ay bumaba sa punto na inaasahan ko. At nagsimulang bumawi. Hanggang alas 2 ng hapon. Ang pagtaas ay eksaktong 1.2%. Walang bahid sa sinabi ko. Noon ni Zumingyu, nagsimulang manginig ang pawis. Nanginig na pati ang mga kamay. Elkinyan at Lana ay nagulat na nakatingin sa screen ng computer. Puno ng hindi makapaniwala sa mga mata. Alas 2:30 ng hapon. Bigla lumabas sa software ng merkado ang isang malakas na balita. Bigla ang pagpupulong ng OPEC. Ipinahayag ang agarang pagbawas ng produksyon. Ipinahayag ang agarang pagbawas ng produksyon. 1-3-1-2-0-6-0-3-1-0 sandali ng paglabas ng balita 1-0-2-2-0-0-1-0 2-8-0-1-2-1-0 Sandali ng paglabas ng balita 13,500 1-5-5-0-0 1-3-7-0-0 1-0 1-1-1-0 6-6-1-3-3-2-0 1-0-7-1-1-8-1-1-1-0 1-1-1-1-0 Ang presyo ng krudo ay biglang tumaas 1-0 1-1-1-0-2 Ang presyo ng krudo ay biglang tumaas 13,380 biglang tumaas ng 3%, 1-3-7-0, 1-0-7-1-1-0, 4-1-0, 1-0, 1-0, 1-3-3-80, 1-6-3-1-8-8. Pagdating ng closing, 45.00. 3,430 pagdating ng closing. Ang kabuang pagtaas sa buong araw ay eksaktong 3.4%. Tulad ng hinala ko, walang kahit isang sentimo ang mali. Tahimik ang buong lounge. Si Zumingyu ay nakaupo ng nakahandu sa isa upuan. Ang mukha ay parang patay na abo. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Impossible. Hindi ito mangyayari. Paano mo naman nasabi ng sobrang tumpak? Siguradong alam mo na ang mga lihim na balita ng maaga. Siguradong ganun. Lihim na balita mula sa OPEC. Hindi mo talaga makukuha. Ako ay isang estudyante sa kolehiyo. Paano ko ito makukuha? O baka naman, ilang dekada ka nang nasa Wall Street. Hindi mo pa rin maintindihan ang pinaka-basic na galaw ng merkado. Ilang dekada ka nang nasa Wall Street. Hindi mo pa rin maintindihan ang pinaka-basic na galaw ng merkado. Palaging naghahanap ng dahilan. Kanina ang sinabi mo. Kung tama ako, dapat kang yumuko at umamin ng pagkakamali. Magbitiw ka at umalis sa mundo ng pamumuhunan. Bakit? Ayaw mo bang umamin? Ako. Ginoong Zew, simula ngayon, ikaw ay tinatanggal. Hindi ka na ang aking investment advisor. Prinsesa, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Kahit isang 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo ay mas magaling pa kaysa sa akin. Ano pa ba ang silbi ko sa'yo? Pwede ka nang umalis? Lumapit ang 2 bodyguard. Diretsyong inalis nila si Zumingyu na parang nawawala. 3 na lang kami sa loob ng lounge. Ginoong Lin mo. Ang galing mo talaga. Mas magaling pa kaysa sa sinabi ng tatay ko. Nagpasya na ako. Personal kong ibibigay sa iyo ang proyekto ng maikling palabas. Investido tayo ng 50 milyon $. Bukod pa rito, lahat ng 2 bilyong $. Na nakalaan sa ating royal family na nakatingga. Ibibigay ko sa iyo para i-manage. Kami ang bahala sa kita at lugi. Bigyan ka namin ng 20% na bahagi sa kita. 50 milyong $. 20 bilyong $. Na karapatan sa pamamahala ng pondo. Nagtaka rin ako sandali. Ang tatay ko, ang yabang niya. Bigla na lang akong binigyan ng 20 bilyong $. Na karapatan sa pamamahala. At 50 milyong $. Na pamumuhunan.
Walang problema, masaya ang pakikipagtulungan. Mabilis ang pagtutulungan. Ginoong Lin mo, magdaos ako ng hapunan sa hotel ngayong gabi. Walang problema, mabilis ang pagtutulungan. Ginoong Lin mo, magdaos ako ng hapunan sa hotel ngayong gabi. Nais kitang anyayahan na dumalo kasama si Binibining Su. Sige, pirmahan na lang ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Pasensya na. May dinner ako kasama ang mga magulang ni Ms. Su mamaya, sa susunod na lang. Walang anuman. Sige, mag-set na lang tayo ng ibang araw. Pagkatapos makipagpaalam kay Ilana, lumabas kami ni Sukingyan mula sa Sailboat Hotel. Pumasok sa loob ng kotse. Hindi pa rin makarecover si Sukingyan mula sa pagkabigla. Lin mo, ilan pa ba ang mga sorpresa mo na hindi ko alam? Ang karapatan sa pamamahala ng pondo na 2 bilyong dolyar. Hindi ka man lang kumurap ng tinanggap mo ito. Pangkaraniwan lang iyon. Ngayon ay naniniwala na ako. Yung mga sinabi mo sa akin dati, lahat yun totoo. Hindi ito pek. Sabi ni Sukingyan, dahan-dahang lumapit. Lumalapit ng lumalapit sa akin. Nasisilip ang hininga niya sa mukha ko. May matinding pagmamahal sa mata niya. Lin mo, mukhang talagang nagugustuhan kita. Nang ako'y naguguluhan, biglang tumunog ang cellphone ko. Tawag ng nanay ko. Agad kong sinagot ang tawag. Siksiyaw mo. Ayusin mo nga ang tatay mo. Nagmamagaling na naman siya sa iba. Ano naman ang pinagmamagalingan niya ngayon? Umiinom siya kasama ang mga dati niyang kasamahan sa digmaan. Sinasabi niyang ikaw ang nangungunang hacker sa bansa. Umiinom siya kasama ang mga dati niyang kasamahan sa digmaan. Sinasabi niyang ikaw ang nangungunang hacker sa bansa. Kahit anong sistema, kaya mong pasukin. Kahit ang sistema ng bangko ay madaling mapasok. Sinasabi pa na tinulungan mo ang Cybersecurity Department na lutasin ang maraming malalaking kaso. Ang kapitan pa ng Cybersecurity Team ay personal na pumunta para imbitahan kang magturo. Grabe, ang tatay ko talaga ang astig. Lalo lang siyang gumaganda. Pati bangko ang nahak pa niya. Pwede bang basta-basta lang magpasikat? Sa pagkakataong iyon, muling narinig ang tunog ng system. Na-detect na ang host na ama ay kusang nagpapalabas ng bagong kalokohan. Tinatanggap ba ng host? Kung tatanggapin, makakakuha ka ng top-level na hacker skills. Kasama na ang pinakamataas na pribilehiyo sa cybersecurity. Pwede rin pala ito, kahit medyo mahirap. Pero ang maraming kasanayan ay hindi nakakasama. Nanay, hindi nagmamayabang ang tatay ko. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ding, ang mga ipinagmamalaki ng iyong ama ay matagumpay na natupad. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pinakamataas na antas ng hacker, dalubhasa sa teknolohiya. Kasama ang pinakamataas na antas ng seguridad sa network. Sa isang iglap, maraming kaalaman sa code. Teknik ng hacker. Mga kasanayan sa cyber defense. Lahat ay pumasok sa aking isipan. Ngayon ako. Lahat ay pumasok sa aking isipan. Ngayon kong sarili. Kailangan ko lang ng isang computer para makapasok sa 99% ng mga sistema sa buong mundo. Talaga ba? Uminom ng konti ang tatay mo. Kaya medyo walang direksyon ang salita niya. Huwag kang sumama sa kanya sa kalokohan. Ang pag-hack sa mga sistema ng bangko ay labag sa batas. Nanay, huwag kang mag-alala. May alam ako sa ginagawa ko. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Nagtapos na ang tawag. Tumingin si Sukingyan sa akin ng may kuryosidad. Ano naman ang ipinagmamalaki ng tito mo ngayon? Wala naman. Sinasabi nila na ako ay isang nangungunang hacker. Totoo iyon. Kaya ibig sabihin ba nito ay kaya mong i-hack ang kahit ano? Sa teorya. Ganoon nga. Sa sandaling iyon, nanginginig muli ang aking telepono. Isang wechat mula kay Zhang Yang. May kasamang link din sa school forum. Laolin, tingnan mo na agad ang school forum. May nag-post ng paninirang puri sa'yo. Sinasabi nilang soft rice man ka. Nasa babae ka paakyat ng posisyon. Sinasabi pa nilang nanloko ka ng mayamang babae. Ngayon, nag-viral na ang mga posts. Binuksan ko ang link. Ang nakapin na post sa forum ng paaralan. Ang pamagat, nakakagulat. Silin mo, isang lalaking umaasa sa babae sa Binhai Media University. Umaasa sa hitsura para sa mayayamang babae. Nanghihingi ng pera at sexual na pabor. Mag-ingat kayo lahat. Sa post mismo, ang mga litrato namin ni Sukingyan. At pati na ang mga litrato ko habang bumababa sa Rolls Royce. Lahat ay inilathala niya. Kinalat pa niya ng kasinungalingan na ako ay isang mahirap na estudyante. At umaakit lang ng mayayamang babae. At pati na ang mga litrato ko habang bumababa sa Rolls Royce. Lahat ay inilathala niya. Kinalat pa niya ng kasinungalingan na ako ay isang mahirap na estudyante. Espesyal na niloloko ang mayayamang babae. Umaasa sa babae para mabuhay. Sinasabi pa nga na sabay-sabay akong may nilolokong ilang mayayamang babae. Niloloko ang pera ng iba. Ang mga komento sa ilalim ng post ay umabot na ng ilang libo. Maraming estudyanteng hindi alam ang totoo. Ang sumusunod sa uso at naninisi sa akin. May mga tao pang naghukay tungkol sa pagsunod ko kay Jayang Ruoxi noon. At inilabas nila iyon. Sabi nila hindi ko makuha ang pinakamagandang babae sa paaralan. Kaya lumapit ako sa mayamang babae. Nakakainis talaga. Anong nangyari? Bakit ang sama ng mukha mo? May nag-post sa forum ng paaralan para siraan ako. Sinasabi na ako'y isang tamad na lalaki. Umaasa sa iyong tagumpay. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Siguradong si Chen Xiang ang may gawa nito. Maliban sa kanya, walang ibang gagawa ng ganitong kabastusan. Maliban kay Chen Xiang, dapat may iba pang tao. Naging malamig ang aking tingin. Nagsimula nang gumana ang mga kasanayang pang-hacker. Kailangan ko lang ng isang cellphone. Mabilis kong makikita ang i-address ng nag-post. At lahat ng impormasyon. Hindi lang ako makakahanap ng nag-post. Kailangan ko ring ipakita kay Chen Xiang. At sa lahat ng gustong manakit sa akin. Nagbayad ng masakit na halaga.
Hawak ko ang cellphone. Mabilis na tumutok ang mga daliri ko sa screen. Ganap na na-activate ang mga kasanayan ng isang top hacker. Kahit na isang ordinaryong cellphone lang ito, naging isang top hacking device ito sa aking mga kamay. 3 segundo lang ang ginugol ko. Nakahack na ako sa backend ng school forum. I-address na nag-post. Nakarehistrong numero ng telepono. Lahat ng impormasyon ay malinaw na lumabas sa screen. Talagang si Zhang Tong, mabuting kaibigan ni Jiang Ruoxi. Sa mga talaan ng pag-post sa likod, hindi lamang impormasyon ng account ni Zhang Tong, at pati na rin ang mga chat nila ni Chen Xiang. Lahat ng mga larawan at teksto ay mula kay Chen Xiang. Para i-post niya sa forum at siraan ako. Pati pa nga kung kapag nagtagumpay, bibigyan siya ng 100,000 yuan bilang bayad. Si Chen Xiang muli, at si Zhang Tong din. Dati ay araw-araw silang nagsismisan sa harap ni Ruoxi. Hindi ko akalain na makakagawa sila ng ganitong bagay. Gusto nilang maglaro ng madilim. Sige, sasama ako sa kanilang laro. Mabilis na tumipa muli ang mga daliri ko. Diretso kong kinuha ang chat records ni Chen Xiang at Zhang Tong. At pati na rin ang mga record ng transaksyon ng taong nagbayad para sa akin. Ang video ng testimonya ng batang may kulay. Lahat ay nakapak na. Ipinadala gamit ang isang anonymous na account sa forum ng paaralan. At direktang itinaas ito. Nang mailabas ang post, bigla itong sumabog. Sa comment section, ilang dekada ang nag-refresh sa 1 segundo. Grabe, nagbago ang sitwasyon. Kaya pala, si Chen Xiang ang nagbayad para mag-post, isang tao mula sa Black family. May nag-hire pa ng tao para manakit. Sobrang nakakadiri naman. Mali ang naisip ko dati. Pasensya na, Lin mo. Si Zhang Tong ay hindi rin mabuting tao. Nang dahil sa 10,000 piso, nagkalat ng kasinungalingan. Sana hindi rin nakisali si Jiang Ruoxi. Noong nakaraan, pinagsasampal na siya ni Lin mo sa harap ng lahat. Siguradong may galit siya sa puso niya. Hindi pa umabot ng 10 minuto. Ganap na nagbago ang buong forum ng paaralan. Siguradong may galit siya sa puso niya. Hindi pa umabot ng 10 minuto. Ganap na nagbago ang buong forum ng paaralan. Yung mga nanlait sa akin dati. Lahat sila ay bumalik at nanlait kina Chen Xiang at Zhang Tong. Impormasyon personal ni Zhang Tong. At pati na rin ang klase at dormitory. Lahat ay naipost online ng mga netizens. Diretso niyang binura ang account niya sa forum. Nagtatago sa dorm, ayaw lumabas. Nakita rin ni Jiang Ruoxi ang mga post sa forum. Nang makita niya ang chat logs ni Zhang Tong at Chen Xiang. Nang hihina sa galit, nanginginig buong katawan. Diretsong tumakbo sa tabi ng kama ni Zhang Tong. At itinapon ang telepono sa kanyang mukha. Zhang Tong, nabaliw ka ba? Sino ang nag-utos sa'yo na mag-post laban kay Lin mo? Sino ang nag-utos sa'yo na makipagsabuatan kay Chen Xiang? Ruoxi, ako, para sa'yo ako. Pinapahiya ka niya ng harapan. At binlock pa niya. Gusto kong mapahiya siya sa lahat talaga. Para sa akin, binibintang mo ako. Alam mo ba kung anong epekto nito sa akin? Paano kaya titingin sa akin ng iba? Hindi pa ako, Jiang Ruoxi, gagamit ng ganitong murang paraan. Simula ngayon. Tapos na tayo. Huwag mo na akong tawaging best friend. Hindi ko kayang ipahiya ang sarili ko. Pagkatapos sabihin ni Jiang Ruoxi, umiikot siya at tumakbo palabas ng dormitoryo. Hindi niya mapigilang maluha. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung ito ay sama ng loob. O pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nais muling idagdag ako sa WeChat niya. Ngunit napansin niya, na matagal ko nang naset na bawal ang sinuman magdagdag. Sa kotse, nais muling idagdag ako sa WeChat. Ngunit natuklasan ko, matagal ko nang nilagyan ang bawal ang sinuman na magdagdag. Sa kotse, tumingin si Sukingyan sa forum at nakangiti ng hindi mapigilan. Hindi mapigilan ang tawa. Lin mo, ang galing mo talaga. Sa 3 segundo lang, nakapasok ka na sa backend. Sinalo sila sa isang kamay. Basic lang. Tama. Kanina, tumawag ka sa tita. Sabi ng tito mo, ikaw ay isang top hacker. Akala ko nagmamalaki ka lang. Totoo pala. Siyempre, ang tatay ko ang nagmamalaki. Hindi ito pek. Tinitingnan ako ni Sukingyan. Lalong tumitindi ang kanyang damdamin sa mata niya. Dahan-dahang lumapit siya. Maingat na niyayakap ang kamay ko. Malambing ang kanyang kamay. May bahing amoy ng gardenya. Lin mo, ang sinabi ko kaninang umaga. Ay totoo. Talagang gusto kita. Hindi dahil tinulungan mo akong harapin ang pamilya. Kundi dahil totoong nahulog ang loob ko sa'yo. Napalagpas ang tibok ng puso ko. Maganda si Sukingyan. Mayaman at may kakayahan. Mabuti na rin ang ugali. Sinasabi kong hindi ako naapektuhan pero hindi totoo. Alam ko, ikaw, handa ka bang maging tunay kong kasintahan? Hindi yung nagpapanggap lang. Nang ako'y handang magsalita. Tumunog na naman ang cellphone ko. Tumawag ito mula sa tatay ko. Kaya napilitan akong bitawan muna ang kamay ni Sukingyan. At sinagot ang telepono. Hello, tatay, anong nangyayari? Anak, nakapagpasaya ka sa tatay mo. Katatapos ko lang uminom kasama ang mga dating kasama sa digmaan. Narinig nila na nakipagtulungan ka sa royal family ng Dubai. Sobrang nainggit sila. Kinausap kita kanina sa kanila. Hindi lang marunong mag-invest ang anak ko. Marunong din siyang mag-assess ng mga antigong bagay. At isa siyang henyo sa chips. May hawak siyang core technology ng lokal na chips. Kayang-kaya nilang gumawa ng 7 nanometer na lokal na chip. Binabago nila ang monopolyo ng ibang bansa. Lahat sila nagulat. Grabe, ang galing ng tatay ko. Naitulak pa sa antas ng pambansang estratehiya. 7 nanometer na lokal na chip. Hindi ito biro. Sa oras na ito, biglang umingay ang alerto ng sistema sa isip ko. Nakita na ang host na ama ay kusang nagbigay ng bagong kahanga-hangang ideya. Tinatanggap ba ng host? Kung tatanggapin, makakakuha ng pinakamataas na disenyo ng chip.
at ang buong proseso ng teknolohiya sa paggawa, kasama ang eksklusibong karapatan sa paggamit ng nangungunang laboratorio ng semiconductor sa bansa. Grabe. Pwede rin ito. Ito ang pangunahing teknolohiya para malutas ang problema sa bottleneck. Tatay, tama ang sinabi mo. Talaga akong may core technology para sa 7 nanometer na lokal na chip. Nagawa na ito. Ding! Ang pagmamalaki ng iyong ama ay naging katotohanan na. Binabati ang host sa pagkakaroon ng nangungunang disenyo ng chip at buong proseso ng paggawa ng pangunahing teknolohiya, kasama ang eksklusibong karapatan sa paggamit ng nangungunang semiconductor laboratorio sa bansa. Sa isang iglap, dumating ang napakaraming impormasyon tungkol sa disenyo ng chip, teknolohiya ng lithography, paggawa ng wafer at pagsubok ng packaging. Lahat ay pumasok sa aking isipan. Ang mga teknolohiyang nagkaroon ng monopolyo sa loob ng dekada sa ibang bansa. Sa paningin ko, naging malinaw na ito. Ngayon, ako ay ganap na may kakayahan na makamit ang 100% lokal na kapalit ng mga high-end na chip. Mabuting anak, alam ko naman na magaling ka. Sige na, hindi na ako makikipag-usap sa'yo, tatay. Magpapatuloy na akong uminom kasama ang mga matagal ng kaibigan. Nagtapos na ang tawag, tumingin si Sukingyan sa akin nang may pagkabigla. Chip. 7 nanometer na lokal na chip. Lin mo, kaya mo pang gawin to. Grabe. Ano ba talaga ikaw, anong klaseng Diyos ka? Pag-aaring hiyas, pamumuhunan, pakikipaglaban, hacker. Ngayon, pati chips alam mo na. Anong hindi mo pa magagawa? Magkaanak lang ang di mo magagawa. Yung iba pa. Karaniwan na. Natawa si Sukingyan sa akin. Isang malambot na suntok sa aking braso. Iba pa. Karaniwan na. Natawa si Sukingyan sa akin. Isang malambot na suntok sa aking braso. Halos umaapaw ang pag-ibig sa kanyang mga mata. Mabilis, dumating na ang sasakyan sa Yundingno. Isa Villa District. Dinala ako ni Sukingyan sa villa. May 5-6 na tao nang nakaupo sa sala. Lahat sila ay mga bigating tao sa investment circle ng Binhai City. Si Sujayangwo ay nakaupo sa pangunahing upuan. May katabing isang lalaking nasa gitnang edad. May mukha na parisukat. Hindi kailangang magalit para magmukhang makapangyarihan. Siya ang chairman ng Shenghong Group. Ama ni Chen Ziang. Si Chen Hongbin. Naupo rin si Chen Ziang sa tabi. Nang makita akong pumasok, biglang naging puno ng galit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Kailangan mahigpit na ipitin ang mga kamao. Dumating na si Xiao mo. Halika, umupo ka. Ipakikilala ko sa inyo. Ito si Lin mo, nobyo ng aking anak na babae. At siya rin ang tagapagtatag ng short drama project na aking kamakailan lang na investan. Sa mga narito pong mga mahal na bisita, lahat sila ay nakatingin sa akin, na may mga tingin ng pagsusuri at pagdududa. Sa katunayan, masyado akong bata. 20 taong gulang lang. Isang estudyante sa kolehiyo. Ano bang kakayahan ko? Ikaw nga si Zimo. Madalas kong naririnig si Zayang na binabanggit ka. Talagang maganda ang kanyang anyo. Sobra naman, Ginoong Chen. Ngunit, mga kabataan, dapat mas maging practical kayo. Huwag laging isipin ang mga shortcut. Maging kaibigan ng mayayaman. Umaasa sa mga babae para umangat. Hindi ito pang matagalan. Nang matapos ang boses ni Chen Hongbin, biglang lumamig ang atmosfera sa sala. Naging seryoso rin ang mukha ni Sujayangwo. Tio Chen, sabi mo mag-ingat ka sa sinasabi. Silin mo ang boyfriend ko. Hindi siya basta nakasandal sa mayamang babae. Ang kanyang kakayahan, mas mahusay ng 100 beses kaysa sa anak ni Chen sa inyong bahay. Oh, kakayahan. Gusto kong marinig. Ano ng kakayahan meron ang isang estudyanteng hindi pa nagtapos? Hindi ba't mas mahusay pa kami na? Ilang dekada nang nagtatrabaho sa merkado. Mas magaling pa ba siya sa amin? Hindi ko masasabing kaya ko. Pero kahit papaano, hindi ko hahayaang ang kumpanya ko ay umasa sa panlilin lang ng mga mamumuhunan para maubos ang mga inventaryong sasakyan. At hindi ko ituturo sa anak ko na mag-arkila ng mga tao para manakit ng iba at magpakalat ng mga kasinungalingan at gumawa ng mga mababang gawain tulad niyan. Biglang tumayo si Chen Ziang. Lin mo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Zayang, umupo ka. Lin mo, pwede kang kumain ng basta-basta. Pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Sinasabi mong si Zayang ng pamilya namin ay nag-arkila ng tao para manakit. Paninirang puri at pagpapakalat ng kasinungalingan. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Siyempre meron. Kukunin ko ang telepono ko. Mga record ng paglilipat ng pera na nagpatunay na nag-arkila si Chen Ziyang ng tao para manakit. At ang video ng testimonya ni Huang Mao. At pati na rin ang mga chat logs niya kay Zhang Tong. Lahat ay naipakita sa malaking screen sa sala. At pati na rin ang mga chat logs niya kay Zhang Tong. Lahat ay naipakita sa malaking screen sa sala. Sa mga narito, pagkatapos nilang makita, lahat ay tumingin kay Chen Hongbin. Napuno ng paghamak ang mga mata. Muling namula ang mukha ni Chen Hongbin. Sobrang nakakahiya. Matinding tinignan si Chen Ziyang. Anak na salungat, gawin mo ang mga bagay na ito. Tatay, ako, pinilit niya ako. Tumahimik ka, hindi ka pa ba nahihiya? Lao Chen, hindi mo maayos ang bata. Magtatagal, magkakaroon tayo ng malaking problema. Sa tingin ko, mas mabuti pang bantayan mo ang anak mo. Tama ang sinabi ni Ginoong Su. Babalik ako at tiyak na tuturuan ko siya ng mabuti. Si Chen Hongbin ay matinding tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi nagtagal. Dinala ng katulong ang mga pagkain. Umupo ang lahat at kumain. Matapos ang ilang tagay ng alak, nagsimula ng pag-usapan ng lahat ang kasalukuyang mga oportunidad sa pamumuhunan.
Habang nag-uusap-usap, nagsimula na tayong pag-usapan ang industriya ng semiconductor chips. Ngayon, ang industriya ng chips. Talagang nahihirapan tayo dahil sa mga banyagang hadlang. Ang mga high-end na chips ay lahat inaangkat. Ang teknolohiya sa ilalim ng 7 nanometer. Hindi talaga nila ibinibenta sa atin. Napakahirap. Nga, nangumpis ka ang bansa ng daan-daang bilyon. Pero wala pa rin nagagawa. Sobrang taas ng teknikal na hadlang nitong bagay na ito. Hindi ito kayang gawin sa isang iglap. Wala pa rin nagagawa. Sobrang taas ng teknikal na hadlang nitong bagay na ito. Hindi ito kayang gawin sa isang iglap. Tama nga naman. Gusto rin ng Shenghong Group na mamuhunan sa semiconductor dati. Ngunit nag-research kami ng 6 na buwan. Walang nangyari. Tungkol dito. Hindi ito bagay na kayang laruin ng mga pribadong kumpanya tulad namin. Kung tutuusin. Walang sinuman sa bansa ang makakagawa nito. Na 7 nanometer na lokal na chip. Hindi posible sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Hindi possible. 10 taon. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Isang salita ko. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Oh, Lin mo, sa tingin mo. Kaya mong gawin. Tama, yung 7 nanometer na lokal na chip. Nagawa ko na. Ang pangunahing teknolohiya ay 100% lokal. Ganap na independent at kontrolado. Pag nagsalita ito, biglang nanahimik ang buong restoran. Lahat ay nakatingin sa akin na puno ng hindi makapaniwala. Parang tinitingnan nila ang isang baliw. Ha. Lin mo, nagmamayabang ka pa ng walang paghahanda. 7 nanometer na lokal na chip. Kahit ilang trilyong pondo ng bansa, hindi nila ito nagawa. Ikaw, isang 20 anyos na estudyante sa kolehiyo. Sinasabi mong naayos mo na. Baka naman sobra ka sa inumin. Si Yaolin itong boyfriend mo. Hindi naman masyadong mayabang, di ba? Itong mga chip na ito. Hindi ito laro-laro lang. Siyaw mo. Totoo ang sinasabi mo. Siyempre, totoo yun. Hindi ko lang naayos ang 7 nanometer na chip. Pati ang teknolohiyang ruta para sa 3 nanometer. Nakaplano na rin ako. Kagabi, sinabi ni Gino Chen. Walang makakagawa niyan sa bansa natin. Hindi mo lang nakita. Hindi ibig sabihin wala. CJ, kung sinasabi mong naayos mo na, ipakita mo ang ebidensya. Ipakita mo ang teknikal na dokumento sa amin. Kung tunay mong maipapakita ang pangunahing teknolohiya ng 7 nanometer na chip, si Chen Hongbin ay aakap sa iyo at magpapakumbaba sa harap mo. Ang Shenghong Group namin, magbibigay sa iyo ng 100 bilyong yuan. Kung hindi mo maibibigay, lumayas ka sa Binhai City. Huwag ka nang bumalik sa harapan namin magpakailan paman. CJ, maglalaban tayo. Ilalabas ko ang computer. Nakakonect na sa malaking screen. Mabilis na tumatama ang mga daliri sa keyboard. Ang core design ng 7 nanometer chip. Mga plano sa photolithography technology. Proseso ng paggawa ng wafer. Proseso ng paggawa ng wafer. Packaging at testing technology. Lahat ay naipakita sa malaking screen. Ang mga teknikal na dokumentong ito. Bawat isa ay nangunguna sa buong mundo. Ganap na winasak ang monopolyo ng teknolohiya mula sa ibang bansa. Sa mga narito, bagamat hindi eksperto sa larangan ng chip, ay mga veterano sa negosyo. Bagamat hindi eksperto sa larangan ng chip, ay mga veterano sa negosyo. Pagtingin sa profesionalismo ng mga datos na ito, malalaman mong hindi ito basta gawa-gawa lang. Agad na tumawag si Sujayang Wu sa kanyang matagal ng kaibigan. Isang nangungunang eksperto sa semiconductor sa bansa. Si Akademikong Li mula sa Chinese Academy of Sciences. Pinadala niya ang litrato ng mga datos sa screen. Sa pamamagitan ng mensahe, hindi pa umabot ng 10 minuto, tumawag na si Ginoong Li. Sa telepono, ang boses ni Ginoong Li ay nanginginig. Sobrang excited. Lao Su. Sino ang gumawa ng mga datos na ito? Ito ay tiyak na teknolohiya sa antas ng mundo. Isang teknolohiyang hindi natin nalampasan sa loob ng mahigit 10 taon. Nagawa na ng iba ang lahat. Pakiusap, ipasa mo ang tawag sa henyo na ito. Kailangan ko siyang makita agad. Kinuha ko ang tawag. Nakipag-usap ako kay Ginoong Li ng ilang minuto. Ipinahayag ko sa kanya ang mga pangunahing detalye ng teknolohiya. Sinabi ko ito sa kanya ng isang beses. Habang nakikinig si Ginoong Li, lalo siyang naging mas excited. Kailangan niyang sumakay ng eroplano papuntang Binhai City para makita ako. At makipagtulungan sa akin. Upang magtayo ng pinakamataas na antas ng pabrika ng semiconductor sa bansa. Nakatapos ng tawag, ang buong restaurant ay sumabog sa gulo. Lahat ng mga bigating tao sa paligid ay tumayo. At isa-isa akong nilapitan upang makipagkamay. Nang may respeto at paghanga sa mata. Ginoo Lin, talagang batang-bata pero magaling na. Ang kumpanya namin ay handang mag-invest ng 5 bilyong yuan sa'yo. Basta magbigay ka lang ng kondisyon. Ginoo Lin, may nakahandang pabrika ang kumpanya namin. Handa kaming gamitin anumang oras. Mayroon kaming handang pabrika sa aming kumpanya. Na maaari mong gamitin anumang oras. Kailangan lang namin ng 1% na bahagi. Si Chen Hongbin ay nakaupo sa upuan. Na may mukha na parang patay. Parang nawala na ang kanyang isip. Hindi siya makapaniwala na ako, isang 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Totoo ngang napagana na ang 7 nanometer na lokal na chip. Ginoong Chen, kanina ang sinabi mo, kung gagamitin ko ang teknolohiya, kailangan mong manangis at magpasalamat, at mag-invest pa ng 100 bilyon. Paano? Ayaw mo pa ring maniwala. Ako. Lin mo, huwag ka namang sobra. Sobra. Yung tatay mo mismo ang nakipaglaro sa akin sa sugal. Tanggapin ang talo. Anong sobra dyan? Lolo Chen. Tanggapin ang taya, tanggapin ang resulta. Yan ang patakaran sa palengke. Ayaw mong sirain ang patakaran, di ba? Ginoo Lin, kanina, hindi ko nakilala ang iyong halaga. Patawarin mo ako.
Sa 100 bilyong investment. Kami, ang Shenghong Group, ang nag-invest. Wag na lang sa paghingi ng tawad. Wag na rin sa pagyuko. Tungkol sa pamumuhunan. Hindi na kailangan. Ang proyekto kong chip ay hindi kulang sa pondo. Lalo na hindi kailangan ang pondo mula sa inyong Shenghong Group. At mayroon pang, alagaan mo ang anak mo. Wag na niyang hanapin ang gulo sa akin. Sa susunod, hindi na magiging ganito kasimple. Nagpapula-pula ang mukha ni Chen Hongbin. Gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa. Wag na niyang hanapin ang gulo sa akin. Sa susunod, hindi na magiging ganito kasimple. Nagpapula-pula ang mukha ni Chen Hongbin. Gusto ko sanang makahanap ng butas para makalabas. Nakayuko rin si Chen Ziang. Hindi man lang makapagsalita ng kahit isang salita. Pagkatapos ng hapunan, maraming mga boss ang nakipagpalitan ng kontak sa akin. Lahat ay nagsusunggaban na mag-invest sa akin. Lahat ay tinanggihan ko ng maayos. Sa villa, tanging ako at si Sukingya na lang ang natira. Kasama rin sina Sujayango at ang kanyang asawa. Xiao Mo, talagang binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Tungkol sa chip na ito. Malaki ang naitulong mo sa bansa. Xiao Mo, ang galing mo talaga. Masaya si Anya namin na nakilala ka. Talagang swerte niya. Nanay, anong sinasabi mo? Biglang namula ang mukha ni Sukingyan. Nagtatago siyang sumulyap sa akin. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Xiao Mo, tungkol sa proyektong chip, magbibigay ang group sa iyo ng 200 bilyon. Para sa isa 0% na bahagi lang. Ang natira, ibibigay ko lahat bilang pondo sa Kiki-ampersand. Anong sa tingin mo? Tito Su, madali lang ang usapin ng pera. Pero tungkol sa proyektong ito, gusto kong samahan ang bansa sa paggawa nito. Kasi ito ay isang teknolohiyang mahirap makuha. Dapat pangunahan pa rin ang bansa. CJ, may malawak na pananaw ka. Suportado kita, Tito. Anong mga resources ang kailangan mo? Lahat ng grupo ni Su ay susuportahan ka ng buong buo. Pagkatapos ng usapan, sinundo ako ni Sukingyan pabalik sa paaralan. Sa loob ng sasakyan, muling hinawakan ni Sukingyan ang aking kamay. Lin mo. Ngayon, maaari mo na bang sagutin ang tanong ko kaninang umaga? Gusto mo bang maging totoong boyfriend ko? Biglang umiti si Sukingyan. Diretso siyang tumalon sa aking mga bisig. Ang kanyang mga labi ay dumikit sa aking mga labi. Agad na naging napaka-intense ng atmosfera sa loob ng sasakyan. Sa mga sandaling iyon, biglang umingay ang aking cellphone. Sa WeChat, mayroong 2 ng missed voice calls. Lahat ng ito ay mula sa mga mayayamang babae na nakipag-chat sa akin ng aking tatay. Mayroon pang isang bagong kahilingan sa kaibigan. Ang avatar ay isang babaeng nakasuot ng uniforme ng militar. Ang palayaw ay Long Yu Kinlan. Nakasulat sa mensahe ng verifikasyon, Ginoong Lin mo. Kamusta? Ako si Kinlan, ang leader ng espesyal na unit ng Long Group. Tumatanggap kami ng abiso mula sa itaas. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa teknolohiya ng chip. Bukod dito, sabi ng tatay mo, ikaw ang pinakamagaling na mandirigma sa bansa. Isang tao na kayang makipaglaban sa buong espesyal na unit namin. Gusto naming makipagpaligsahan sa iyo. Nakita ko ang mensaheng ito ng pagpapatunay. Agad akong napahinga ng malamig. Ang tatay ko talaga ay astig. Nabangga na pati sa tropa. Naglaban pa ng mag-isa laban sa buong special forces. Totoong matapang siyang magyabang. Na-detect na ang host na ama ay nagyabang ng bagong galing. Tinatanggap ba ng host? Kapag tinanggap, makakakuha ng top level na sundalo at dalubhasang kasanayan. Na-detect na ang host na ama ay nagyabang ng bagong galing. Tinatanggap ba ng host? Kailangan mong aminin para makuha ang top level na sundalong mandirigma, eksperto sa kasanayan. Kasama na ang baril, pakikidigma at pagmamaneho. Lahat ng kakayahan sa paglipad, top level. Ang tatay ko ang galing. Nakapagpasikat pa sa Dragon Group. Pero may sistema naman. Bakit matatakot? Hindi ba't laban lang sa isang espesyal na koponan? Tama, totoo ang sinabi ng tatay ko. Talagang kaya kong makipaglaban sa buong espesyal na unit. Ang mga sinabing kayabangan ng iyong ama ay matagumpay na natupad. Binabati ang host sa pagkakakuha ng pinakamataas na antas ng mandirigma, bihasa sa lahat ng kasanayan. Kasama ang kakayahang mabuhay sa digmaan, espesyal na operasyon. Ekstreme na pisikal na kakayahan, puno sa lahat ng aspeto. Sa isang iglap, maraming teknik sa espesyal na operasyon, mga paraan ng pagtalo sa kalaban. Mga diskarte sa pakikipaglaban at mga paraan ng kontrol sa limitadong lakas. Lahat ay nakatatak na sa aking mga buto. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa sa pinakatanyag na sundalong reyna sa Dragon Group. Huwag mong sabihin na isang espesyal na batalyon lang. Kahit 3 pa silang sabay-sabay. Kayang-kaya kong talunin ng madali. Humigop ako ng malalim. At tinanggap ang kaibigan na hiling. Kaka-add ko lang. Agad na nagpadala ng mensahe ang kabilang panig. Kamusta? Ginoong Lin mo. Ako si Kinlan. Tungkol sa teknolohiya ng chip. Mahalaga ito sa mga nakatataas. Gusto naming makausap ka ng personal. Bukod dito, sinabi ng ama mo na ikaw ang pinakamahusay na mandirigma sa bansa. Kaya mong makipaglaban sa buong espesyal na unit. Gusto naming makausap ka ng personal. Bukod dito, sinabi ng ama mo na ikaw ang pinakamahusay na mandirigma sa bansa. Kaya niyang makipaglaban sa buong espesyal na unit namin. Hindi matanggap ng mga kabataan sa aming koponan. Gusto nilang makipagpalitan ng opinyon sa iyo. CJ, kayo na ang magtakda ng oras at lugar. Bukas ng umaga, 9:00. Sa training base ng Dragon Group sa labas ng lungsod ng Binhay. Pwede na ba? Tinatanggal ang chat box. Lumapit si Sukingyan sa tabi. Maingat na ipinatong ang ulo sa aking balikat. Grupo ng Dragon. Kapitan ng special na unit ng grupo ng Dragon.
Gusto mo bang pag-usapan ang tungkol sa cheat? Sabay, gusto mo bang makipagpalitan ng ideya? Makipagpalitan ng ideya. Gusto kanilang makipag-away. Ang tatay ko ay nagmamalaki sa iba. Sabi niya kayang-kaya kong labanan ang buong espesyal na unit. Hindi sila naniniwala. Gusto nilang subukan. Kaya mo ba? Sila ay mga seryosong espesyal na puwersa. Lahat sila ay may karanasan sa tunay na mga misyon. Kaya ba ng lalaki mo? Hindi mo pa alam. Biglang namula si Sukingyan. Isang malambot na suntok ang tumama sa aking dibdib. Napikon siya at tumingin sa akin ng may inis. Walang ayos. Pero mag-ingat ka talaga. Huwag kang masaktan. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Kinabukasan ng umaga, dinala ako ni Sukingyan sa training base ng Dragon Team sa labas ng lungsod gamit ang kotse. Matapos suriin ng bantay sa pinto ang aking pagkakakilanlan. Agad siyang nagbigay ng formal na military salute. Matapos suriin ng bantay sa pinto ang aking pagkakakilanlan. Agad siyang nagbigay ng formal na military salute. Pinayagan kaming pumasok. Sa palaruan ng training base, dozens ng mga sundalong nakakamouflage. Nagsasagawa ng close combat training. Lahat ay may magandang pangangatawan. Matalim ang mga mata na parang agila. Buong katawan ay nagpapakita ng karanasang mandirigma. Nang makita kaming pumasok, lahat sila ay sabay-sabay na tumingin. Sa kanilang mga mata ay puno ng pagsusuri at walang pagtatago ng pagtutol. Isang lalaki na nakasuot ng parehong camouflage na uniforme. Mga 1.75 metro ang taas. Maikling buhok, malinis ang itsura. Isang babaeng may matapang at matalim na mga mukha. Malalaking hakbang siyang lumapit sa amin. Siya nga si Kinlan. Ginoong Lin mo. Kumusta? Ako si Kinlan. Kapitan Kin. Ito si. Kumusta? Ako si Sukingyan. Ang girlfriend ni Lin mo. Kumusta? Ginoong Lin mo. Pumunta tayo sa conference room para pag-usapan ang tungkol sa cheat. O magpalitan muna tayo ng kaalaman. Itong mga batang ito. Narinig ko na kaya mong makipagharap sa buong grupo namin. Lahat sila ay may lakas ng loob. Pinipilit nila ako buong magdamag. Magkita tayo muna. Pagkatapos ng usapan natin. Wala na akong gana makipaglaro sa kanila. Kakabigkas ko lang ng salita. Biglang sumabog ang mga espesyal na sundalo sa tabi. Nagsusumigaw na sila. Halos lumalabas na ang galit sa kanilang mga mata. Kapitan, ang batang ito sobrang yabang. Hayaan mong makipagkita ako sa kanya. Ako na, tingnan natin kung ano ang kaya ko. Anong kaya niyang gawin? Hayaan mo akong harapin siya. Ako na, gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Na naglakas loob siyang hamunin ang buong tropa namin. Tahimik, Ginoong Lin mo. Sigurado ka bang mag-isa? Lalaban sa lahat nila. Dito sa amin, ay may 30 nangungunang espesyal na sundalo. Bawat isa ay may karanasan sa labanan. Sigurado, sabay na tayo, para makatipid ng oras. Pagkatapos sabihin iyon, nagulat ang buong lugar. 30 espesyal na sundalo. Bawat isa ay parang hari ng mga sundalo. Ako pa ang pinapapasama silang lahat. Para sa kanila, ito ay isang napakalaking insulto. CJ, kung ganon kalakas si Ginoolin mo. Sabay-sabay na kayong sumugod. Tama ang punto. Huwag kayong gagamit ng pahirap. Kapitan, 30 espesyal na sundalo ang biglang nagkahiwa-hiwalay. At bumuo ng isang sirkulo na hindi makalusot. Pinanirahan nila ako sa gitna. Bawat isa ay nagpakita ng tunay na posisyon sa laban. Ang mga mata nila ay matindi ang pagtutok sa akin. Ang buong katawan ko ay tense ng husto. Lin mo, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, kakatapos ko lang magsalita. Ang dalawang special forces sa unahan. Parang kaliwat kanan silang sumugod sa akin. Ang mga kamao ay may kasamang hangin na bumabagsak. Diretso sa aking mukha at dibdib. Napakabilis na nag-iwan ng anino. Bahagyang lumiko ang aking katawan. Madaling nakaiwas sa atake ng dalawa. Gamit ang likod ng kamay, dalawang suntok. Eksaktong tumama sa malambot na bahagi ng tadyang ng dalawa. Biglang nawala ang kanilang lakas sa laban. Nakanganga, nakayuko sa lupa, hawak ang tiyan. Doble ang suntok sa likod. Tumpak na tinamaan sa bahaging malambing ng kanilang mga tadyang. Biglang nawala ang kanilang lakas sa laban. Nakanganga, nakayuko sa lupa, hawak ang tiyan. Hindi na makalabas ng malakas na sigaw. Natitirang 28 espesyal na sundalo. Nang makita ang eksenang ito, biglang lahat ay nanlaki ang mata. Hindi nila inasahan na ang pinakamagaling sa kanilang koponan ay hindi makasagupa kahit isang galaw ko. Huwag kang matigilan. Sabay-sabay na tayong umatake. Ang natitirang mga espesyal na sundalo ay sumigaw ng galit. Sabay-sabay silang sumugod. Mga suntok at sipa mula sa lahat ng direksyon ang tumama sa akin. Pinuto nila ang lahat ng aking daan pabalik. Wala akong kahit kaunting takot. Ganap na umusbong ang kasanayan ng isang pinakamahusay na mandirigma. Bumabalik-balik ako sa gitna ng tao. Sa bawat suntok at sipa na lumalabas, may isang espesyal na sundalo ang bumabagsak. Walang sinuman ang makakatanggap ng isang atake ko. Hindi lalampas ng 3 minuto. 30 nangungunang espesyal na sundalo ng Dragon Group. Lahat ay nakahiga sa lupa, na nakagat ng sakit. Walang sinuman ang nakatayo. At ako, hindi makahinga kahit isang hininga. Walang kahit na bahagyang gulo sa damit. Buong training ground ay tahimik na tahimik. Nakatayo si Kinlan sa lugar. Nakanganga ng malaki. Nakaharap ang mukha na puno ng hindi makapaniwala. Halos mahulog ang dermo sa kamay niya. Diyos ko, paano ito posible? 30 na mga nangungunang mandirigma ng Dragon Group. Hindi pa umabot ng 3 minuto. Lahat sila ay nawasak. Sino ba talaga siya? Lin mo, ang galing mo talaga. Pinunasan ko ang alikabok sa aking katawan. Lumapit sa harap ni Kinlan. Kapitan Kin, tapos na ang paligsahan. Pwede na tayong mag-usap tungkol sa seryosong bagay. Ginoolin mo, pwede na tayong mag-usap tungkol sa seryosong bagay. Ginoolin mo,
Ako ang nagkamali at hindi nakilala ang tunay na tao. Napakagaling mo. Sobrang bait mo. Pumasok kami sa silid pulong ng base. Ipinakilala sa akin ni Kinlan ang ilang tao sa tabi na nakasuot ng formal. Lahat sila ay mga pangunahing leader mula sa Ministry of Industry and Information Technology at Chinese Academy of Sciences. At ang namamahala mula sa Departamento ng Kagamitan ng Militar. Ginoong Lin mo, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Ang iyong impormasyon sa teknolohiya ng chip. Nagawa na naming suriin ito ng paulit-ulit. Talagang isang makabagong tagumpay. Nakatulong ito sa ating bansa na malutas ang malaking problema. Ginoong Lin mo, handa ang bansa na ibigay sa iyo ang pinakamalaking suporta. Pondo, lugar, talento at mga patakaran. Ano ang kailangan mo? Ibibigay namin ang anuman. Ang tanging hangad namin ay na ang teknolohiyang ito ay tuluyang maging lokal at maipatupad ng maayos. Mga lider, mag-alala kayo. Plano ko nang ipasa ito sa bansa para makamit ang 100% na lokal na kapalit. Lubos na wasakin ang dayuhang monopolyo sa teknolohiya. Biglang pumalakpak ng masigla sa loob ng silid pulong. Lahat ng mga pinuno ay tumayo. Isa-isang nakipagkamay sa akin. Puno ng paghanga at pasasalamat ang kanilang mga mata. Nag-usap kami ng buong umaga. Sa huli ay napagkasunduan ang kumpletong plano ng kooperasyon. Maglalaan ang estado ng 50 bilyong yuan. Nakipagtulungan ako sa pagbuo ng Gooxin Semiconductor Technology Co. Altui, mayroon akong 51% na bahagi. Mayroon akong ganap na kontrol. Nakipagtulungan ako sa pagbuo ng Gooxin Semiconductor Technology Co. Altui, mayroon akong 51% na bahagi. Mayroon akong ganap na kontrol. Ako ang may buong responsibilidad sa pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiya at sa pagpapatupad ng produksyon. Ang bansa ay nagbibigay ng komprehensibong suporta sa mga patakaran at mapagkukunan. Nangako na sa loob ng 3 buwan, itatatag ang unang kompletong linya ng produksyon ng 7 nanometer na chip sa bansa. Matapos ang usapang seryoso, tanghali na. Pilitin kaming kumain ni Kinlan sa kantina ng base. Tumanggi ako ng maayos at umalis kasama si Sukinyan mula sa training base. Talaga namang ikaw ang aking bayani. Bakit biglang ganito ang sabi mo? Hindi ka lang magaling. May pagmamalasakit ka pa sa bansa at sa pamilya. Kung iba ka, na may ganitong kasigasigan sa teknolohiya, matagal nang iniisip lang ang sarili at ang malaking kita. Iniisip mo pa na ipasa ito sa bansa, para sirain ang monopolyo ng ibang bansa. Sobrang proud talaga ako sa'yo. Kita ko ay kikita. Ang usapin ng bansa, ay ako ring aalagaan. Sapagkat, ako ay isang sino. Tinitigan ako ni Sukinyan. Malalim ang pagmamahal sa mata niya na halos sumabog na. Lumapit siya. Maingat na hinalikan ang labi ko. Sa mga susunod na araw, ganap na nagbago ang buhay ko. Sa proyekto ng maikling pelikula, ginamit ko ang paningin ng tagumpay upang maghula. Hinaharap na patok na tema. Unang vertical screen short drama na ginawa. Rebirth, lahat ng pinagyabang ng tatay ko ay naging totoo. Sa loob ng 7 araw mula nang ilabas, lumampas na sa 200 milyong kita sa recharge. Direktang umakyat sa tuktok ng buong online short drama chart. Naging pinakamataas na marka sa industriya ng short drama. Sa loob ng 7 araw mula nang ilabas, nabutas ang kita sa recharge ng 2 bilyon. Diretsong umakyat sa top ng short drama sa buong network. Naging pinakatanyag na short drama sa industriya. Sunod-sunod na inilabas na higit sa 10 short drama. Lahat ay sumikat ng husto. Diretsong nagkontrol sa buong larangan ng short drama. Sa larangan ng proyekto ng chip. Sa buong suporta ng bansa. Sa loob lang ng 3 buwan. Ang unang domestikong 7 nanometer na ganap na kontrolado at independenteng linya ng produksyon ng chip. Matagumpay na naitayo. Ang unang batch ng mga lokal na chip ay matagumpay na nailabas. Ang kanilang pagganap ay ganap na katumbas ng nangungunang internasyonal na antas. Ngunit ang presyo ay kalahati lamang ng imported na chip. Biglang nagdulot ito ng malaking impact sa buong industriya ng semiconductor. Ang mga higanting kumpanya ng chip sa ibang bansa ay patuloy na bumaba ang presyo ng kanilang mga stock. Ang teknolohiyang minonopolyo ng ilang dekada ay tuluyan kong binasag. Ang pakikipagtulungan kailanman ng royal family ng Dubai ay matagumpay din. Ang $50 milyong investment ay ganap nang naipasok. $2 bilyong pondo sa pangangalaga. Sa ilalim ng aking pamamahala, nakamit namin ang 40% na kita sa loob ng 3 buwan. Lalo pang humanga sila na sa akin ng buong puso. Ipagkatiwala mo ang buong $100 bilyong na nakatambak na yaman ng pamilya. Lahat ay ipasa mo sa akin para alagaan. Yung mga kalokohang sinasabi ng tatay ko, aking pinatutunayan isa-isa. Sinasabi niya sa mga matagal na niyang kaibigan na ako ang nangungunang doktor sa bansa, na kayang gamutin ang iba't ibang mahihirap na sakit. Pag aminin ko ito, diretso akong nagkaroon ng top-level na kasanayan sa tradisyonal na Chinese at Western medicine. Ginigaling niya ang napakaraming pasyenteng hinatulan ng kamatayan ng ospital. Naging pinakakilalang manggagamot sa bansa. Sinasabi niya sa iba na ako ang pinakamahusay na chef. Mas masarap ang mga niluluto ko kaysa sa mga chef na may 3 Michelin stars. Inamin ko pagkatapos. Mas masarap ang mga niluluto ko kaysa sa mga chef na may 3 Michelin stars. Inamin ko pagkatapos. Direktang nakuha ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagluluto sa buong mundo. Kahit anong putahe ang gawin, ay nag-iiwan ng matinding alaala. At ang daan-daang mayayamang babae na ginamitan ng larawan ko ng tatay ko, ay naging malalalim kong kasosyo. May ilan na nag-invest sa mga proyekto ko. May ilan naman na nakipagtulungan sa pagpapalawak ng negosyo. Lahat sila ay labis akong hinahangaan. Wala nang nagbabanggit patungkol sa online na relasyon noon. Naging mahalaga na tao sila sa aking landas sa buhay. Si Chen Ziang at ang kanyang ama na si Chen Hongbin ay nakatanggap din ng nararapat na parusa. Si Chen Ziang ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong.
dahil sa pag-upa ng tao para saktan ng iba. Habang ang Shenghong Group ay sinampahan ng kaso, dahil sa pag-iwas sa buwis at iligal na operasyon, at direktang nagdeklara ng pagkabangkarote. Si Chen Hongbin ay nahatulan ng 10 taon dahil sa krimen sa ekonomiya. Sa wakas, nagkita ang mag-ama sa loob ng bilangguan. Si Jiang Ruoxi ay lubos na nabuhay sa pagsisisi. Tiningnan niya ako mula sa isang tao na dati niyang pinagsisilbihan. Naging isang negosyanteng may halaga na bilyon na pinahahalagahan ng bansa. Araw-araw ay nabubuhay ako sa walang katapusang pagsisisi. Nais niyang isipin ako ng maraming beses. Siya ay maraming beses na nag-isip tungkol sa akin. Gusto niyang humingi ng tawad sa akin. Gusto niyang makasama akong muli. Pero hindi man lang niya ako makita ng harapan. Sa paaralan lang siya. Nanonood sa telebisyon sa mga balita tungkol sa akin. Tahimik na umiiyak dahil sa kanyang kayabangan at pagkiling noon. Nagbayad siya ng masakit na kapalit. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang pinakamalaking sentro ng palakasan sa lungsod ng Binhai ay nagdaos ng taunang pagtitipon ng negosyo. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang pinakamalaking sentro ng palakasan sa lungsod ng Binhai ay nagdaos ng taunang pagtitipon ng negosyo. Naging pinakabatang lider ng negosyo ako ng taon. At tumayo sa pinakamataas na entablado ng parangal. Naupo sa ibaba ang napakaraming mga higante ng negosyo at mga lider ng politika. At puno ng tingin kay Sukingyan ako. Ginoong Lin mo, maaari ko bang malaman kung bakit sa murang edad mo nakamit mo ang napakalaking tagumpay na ito? May sikreto ba ito? Hindi naman talaga sikreto. Pangunahing dahilan ay, mayroon akong magandang ama. Biglang umingay ang mga tao sa ibaba ng entablado, ng mga ngiti at masiglang palakpakan. Palagi akong sinasabi ng tatay ko, na hindi dapat nagsasabi ng hindi ang mga lalaki. Dapat ay mangarap at kumilos. Bawat isang pangarap na kanyang sinabi, ay ginawa kong realidad. Noon, I am proud of him. Ngayon, he is proud of me. Muling umalingaw ang malakas na palakpak sa ilalim ng entablado. Na walang humpay. Si Sukingyan ay nakaupo sa ilalim. Tinitingnan ang nagliliwanag na ako sa ibabaw ng entablado. Punong-puno ng pagmamalaki at di mapigilang pagmamahal sa mata niya. Pagkatapos ng selebrasyon, binalik ko si Sukingyan sa bahay. Matagal nang naghanda ang tatay ko at nanay ko ng isang buong mesa ng pagkain. Naghihintay sa amin na makauwi. Magandang anak. Talagang napasaya niyo ang tatay ko. Ngayon, masaya si tatay. Sasamahan kita uminom ng 2 baso, tatay. Tatay, nakalimutan mo ba? Hindi ako naduduwal kahit uminom ng maraming baso. Hindi mo ako kayang talunin sa pag-inom. Ikaw, bata. Sinasabi ko sa'yo, tatay. Kahapon ay uminom ako kasama ang mga matagal ng kaibigan sa digmaan. Hindi mo ako matatalo sa inom. Hey, ikaw, bata. Sabi ko sa'yo, tatay. Kahapon, umiinom ako kasama ang mga dating kasama sa digmaan. At nagyabang ako sa kanila. Anong yayabang mo naman? Sabi ko ang anak ko. Sa susunod na taon, ikakasal na ako kay Suyato. Sa kabila ng 2 taon, magkakaroon na ako ng malaking apo. 3 taon, 2 apo na. Magkatinginan kami ni Sukingyan. Hindi namin mapigilan ang pagtawa. Biglang namula ang mukha ni Sukingyan. Nahihiyang ibinaba ang ulo. Na-detect na ang host na ama ay kusang nagpasabog ng bagong kalokohan. Tinatanggap ba ng host? Tama ang sinabi mo. Magpapakasal na ako kay Kingyan sa susunod na taon. Sa taong pagkatapos, yayakapin ka na ng malaking apo. 3 taon, 2 apo. Ding! Matagumpay na natupad ang pangako ng tatay mo. Naway pagpalain kayo ni Miss Sukingyan. Maging masaya kayo magpakailanman. Magkaroon kayo ng anak agad. Biglang sumabog ang mga paputok sa labas ng bintana. Ang makukulay na paputok ay nagliwanag sa buong kalangitan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Sukingyan. Tinitingnan ang aking mga magulang na hindi mapigilang ngumiti. Puno ang puso ko ng payapang kaligayahan. Ang tatay ko ay buong buhay na nagmamalaki. Noon, lahat ng iba tinatawanan siya dahil sa pagiging hambog at walang pakialam sa realidad. Ngayon, lahat ay naiinggit sa kanya. Naiinggit siya na meron siyang anak na katulad ko. At ang kwento ko, kaka-start pa lang. Basta't may lakas ng loob ang tatay ko na magyabang. Kaya kong sabihin na lahat ng magagaling na bagay na sinabi niya.